Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2281-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay hindi sinasadya. Habang tinitingnan ang kanyang bagong mundo, hindi mapigil ang ipakita ni Mateo ang isang mapait na ngiti. Kahit pa man palawakin ng 100 beses, ang mundo ko ay isa lamang patak sa karagatan kumpara sa Heavenspan World. Ang panloob na mundo ni Mateo ay hindi kahit kaunti mas mababa sa Heavenspan World sa usapin ng kalidad. Ngunit sa laki ng serbisyo, ito ay mas mababa. Kung ikukumpara sa Heavenspan World, ang panloob na mundo ni Mateo ay masasabing isang maliit na mundo lamang. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Mateo. Ang Heavenspan Mountain ay isang kumpletong mundo, habang ang kanyang mundo ay mayroon pa ring maraming potensyal na maaaring patuloy na magamit. Naniniwala siya na balang araw, makakalikha siya ng isang mundong maaaring maging kapantay ng Heavenspan Mountain. Kaka-rating ko lang sa World Realm ngayon, pero ang kapal ng divine essence nito ay hindi pa rin mas mababa kaysa sa Peak First Firmament Heavenly Emperor. Kasama ang time freeze at iba pang divine abilities, kahit makasalubong ko ang Third Firmament Heavenly Emperors, may kapangyarihan din akong lumaban. Ang tagumpay sa pagkakataong ito, ang pagtaas ng lakas ay napakalaking. Noong nasa tugatog na siya ng Chaos Realm, kaya niyang putulin ang isang powerhouse ng First Firmament Heavenly Emperor. Ngayong sumikat na ang kanyang lakas, hindi na mahirap unawain ang kakayahang kalabanan ng mga Third Firmament Heavenly Emperor. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo at napasigaw siya sa gulat, "Sus Mariosep, narito na naman." Dumating ang ikawalong kapigatian ng Nirvana gaya ng ipinangako. Bawat ugada ng katawan ni Mateo ay nabubulok at tumatanda. Bukod pa rito, natuklasan ni Mateo na ang Nirvanic Tribulation sa pagkakataong ito ay hindi na talaga kayang labanan. Tumalim ang tingin ni Mateo, at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, paano kung hindi ito kayang labanan? Mayroon akong buong mundo bilang aking suporta. Hindi ko ba kayang malampasan ang isang maliit na kapigatian sa Nirvana? Batas ng langit at lupa, ipataw sa aking katawan. Nagtatag si Mateo ng koneksyon sa pagitan ng kanyang malalaman na katawan at ng buong mundo ng kaguluhan, na walang katapusang ginagamit ang kapangyarihan ng mundo ng kaguluhan. Ang mga nekrotikong kalamnan na iyon ay muling nabubuo sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Gayunpaman, ang ranggong ikawalong Nirvanic Tribulation ay talagang nakakatakot. Kahit na makuha niya ang kapangyarihan ng mundo, halos hindi nito kayang abutin ang bilis ng pagbabagong buhay sa bilis ng necrosis. Gayunpaman, ang magulong mundo ni Mateo ay kayang kumuha ng walang kaubos na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ng labas na mundo upang mapunan muli. Katumbas ito ng paghiram ni Mateo ng kapangyarihan ng Heavenspan Mountain upang malampasan ang Nirvanic Tribulation sa pagkakataong ito. Gaano man kalakas ang iyong Nirvanic Tribulation, imposible ring maging mas malakas pa kaysa sa Heavenspan Mountain. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, at sa katuluyang tumigil ang Nirvanic Tribulation. Ang bilis ng pagbabagong buhay sa wakas ay nalampasan ang bilis ng necrosis. Mabilis na gumaling ang kanyang matipunong katawan. Nang malampasan ni Mateo ang Nirvanic Tribulation, nakaramdam din siya ng patuloy na takot. Hindi nakakapagtaka na walang nang-ahas na linangin ang perpektong 9 Transformations Golden Body. Ang ranggong ikawalong Nirvanic Tribulation na ito ay hindi isang Nirvanic Tribulation, kundi isang tiyak na kamatayang tribulation. Napakalakas ng aking mundo ng kaguluhan at nasa mapanganib pa rin ako. Kung iba pa iyon, matagal na silang namatay ng 10 beses. Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Ngunit habang mas mapanganib, mas malaki ang natural na benepisyong makukuha. Sa kasalukuyan, ang malalaman na katawan ni Mateo na nakakatanggap ng basbas ng Heavenly Emperor ay kayang makipaglaban sa mga kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor. Ang kanyang casual na suntok ay kayang pasabugan ang isang powerhouse ng First Firmament Heavenly Emperor. Ang hamog na natipon ng enerhiyang espiritual ng langit at lupa ay tuluyang naglaho, na nagpapakita ng figure ni Mateo. Lumalabas na isa pala itong munting sanggol ng First Firmament Heavenly Emperor. Puro kalokohan, sinasadya mo palang manggulo, di ba? Walang hiya kang anak, kung hindi mo bibigyan ng paliwanag ang emperador na ito ngayon, tiyak na pagsisisihan mo ang pagsilang mo sa mundong ito. Punk!
Nagagalit ang mga Diyos at tao kapag gumagawa ka ng mga bagay-bagay. Alam mo ba na nasaktan mo na ang lahat ng mga emperador sa langit sa bundok? Pagkalabas ni Mateo, agad siyang nalunod sa laway. Isang malaking grupo ng mga makapangyarihang emperador ng langit ang napapaligiran, lahat ay nagmumura at puno ng matuwid na galit. Blanco ang tingin ni Mateo, walang kaalam-alam sa nangyayari. Sa gitna ng karamihan, biglang sumugod si Heavenly Emperor Just Bright sa harap ni Mateo, itinuro ang node ni Mateo, at mariing sinabi, "Punk, naalala ka na ng Heavenly Emperor na ito. Teka lang, pagkatapos mong makalabas sa Heavenspan Mountain, hahabulin ka ng Heavenly Emperor na ito hanggang sa dulo ng mundo." Nang sandaling magsalita ang Heavenly Emperor Just Bright, tumahimik ang iba at gumamit ng isang napakaawang titig para tingnan siya. Masyadong malungkot ang lalaking ito. Sa wakas ay nagawa niyang patunayan ang landas patungo sa Ninth Firmament Heavenly Emperor Supreme Kingdom. Sa huli, ang espiritual na enerhiya ay direktang naubos ni Mateo, na pilit na naantala ang kanyang tagumpay. Hindi niya alam kung kailan niya kaya ulit mahahanap ang pagkakataong ito. Sige, patayin mo siya. Kung hindi mo siya papatayin, hindi kayang tiisin ng matandang ito ang galit na ito. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Nagulat si Mateo at sinabing, "Senyor, paano kita nasaktan? Hindi mo naman kailangang maging malupit, di ba?" Naglakad-lakad si Heavenly Emperor Just Bright sa sobrang galit at sinabing, "Paano mo ako nasaktan? Paano mo ako nasaktan? Nasaktan mo lang ako." Sa totoo lang, hindi naman sa hindi nahihirapan ang bundok na puno ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor dati. Nang samsamin ni Mateo ang espiritual na enerhiya, sinubukan din nilang sumipsop ng espiritual na enerhiya. Pero, gaano man kataas ang kanilang kaharian, hindi nila kailanman mapapanalo si Mateo. Parang isang vacuum zone ang panig na ito ni Mateo, ang langit at lupang espiritual na enerhiya ay nagtipon-tipon dito na walang humpay. Kahit gaano pa sila kahirap magtrabaho, wala pa ring silbi ang lahat. Kakaiba ang ekspresyon ni Mateo. Bigla siyang ngumiti at sinabing, "Dahil gusto akong patayin ng lahat, hindi ko kayo maaaring payagang makalabas sa Heavenspan Mountain." Sinabi ni Heavenly Emperor Just Bright nang may mapanghamak na tingin, "Hindi kami pinapayagang lumabas." Putok. Nasa kalagitnaan na ng pagsasalita si Heavenly Emperor Just Bright nang bigla itong tumigil, tinamaan na ng kamao ni Mateo ang kanyang mukha, at umaagos ang sariwang dugo. Putok. Putok. Biglang tumaas ang aura ni Mateo, sunod-sunod na suntok ang bumalot sa grupo ng mga Heavenly Emperor hanggang sa sila ay magtayuan at tumakas, habang ang mga panaghoy ng kapahamakan ay pumupuno sa mga lupain. Kahit gaano pa sila kalakas, hindi pa rin sila makakatakas sa marahas na mga kamay ni Mateo. Bakit? Bakit hindi siya nililimitahan ng Heavenspan Mountain at kaya niyang umatake kung kailan niya gusto? Bundok ng langit, imulat mo ang iyong mga mata at saktan mo ang lalaking ito. Sus Mariosep. Sus Mariosep. Bakit wala man lang reaksyon ang Heavenspan Mountain? Nagsigawan ng walang tigil ang mga Heavenly Emperor, ngunit wala pa rin kahit kaunting aktibidad ang Heavenspan Mountain. Hindi nagtagal, ang pinakamalakas na grupo ng mga tao sa mundong ito ay bumagsak sa lupa. Hindi sila nang ahas na lumaban at tanging ang kanilang mga nagawa ay ang matalo. Hindi pumatay si Mateo kundi binugbog niya ito hanggang sa umiyak sila para sa kanilang ama at ina. Hindi biro ang perpektong gininto ang katawan ng ikawalong transformasyon. Hinawakan ni Mateo si Heavenly Emperor Just Bright at muling sinuntok ang mukha nito sa kasinabing, "Gusto mo pa rin ba akong patayin? Pumatay ka." Ang pagharang sa tagumpay ng isang tao ay parang pagpatay sa mga magulang ng tao. Patayin mo ako ngayon kung may kakayahan ka. Kung hindi, tiyak na hahabulin ka ng emperador na ito sa langit hanggang sa dulo ng mundo. Putok. Papatay pa rin o hindi? Pagpatay. Putok. Papatay pa rin o hindi? Hindi na pumatay. Hindi na pumatay. Ikaw. Tigilan mo na ako. Binitawan ni Mateo si Heavenly Emperor Just Bright at bumantong hininga, hindi ba't hindi mo na kailangang magdusa ng ganito karaming pisikal na paghihirap kung sasabihin mo ito ng mas maaga. Manampa ka ng Heavenly daw kung gayon. Para bang namatay na ang mga magulang ni Heavenly Emperor Just Bright. Sa ilalim ng mapang ipong kapangyarihan ni Mateo, sumumpa siya ng isang panunumpa sa Heavenly daw. Hindi pumatay si Mateo.
Binugbog lang niya ang mga lalaking ito hanggang sa makaramdam sila ng sakit, at pagkatapos ay pinilit silang manampa ng isang panunumpa ng langit na daw isa-isa. Matapos maayos ang lahat, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mateo. Hindi nakakatuwang maging biktima ng bundok na puno ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Pagkatapos niyang pilitin ang lahat na manampa sa panunumpa ng Heavenly Dao, dumating si Mateo sa harap ni Heavenly Emperor Just Bright at tinapik ang balikat nito. Napatalon sa takot si Heavenly Emperor Just Bright at sinabing may malungkot na mukha, "Ako. Isinumpo ko na ang Heavenly Dao Oath." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Kuya, kasalanan ko ang nangyari ngayon. Para makabawi sa iyo, pwedeng i-refine ng Crosswell na ito ang 9 refinements Cloud Heaven Pill libre. 2,282. Siyam na pagpipino, Cloud Heaven Pill. Ikaw. Alam mo ba kung paano pinuhin ang siyam na pagpipino, Cloud Heaven Pill?" Nang marinig ang pangalang 9 Refinements Cloud Heaven Pill, hindi napigilan ni Heavenly Emperor Just Bright na maging tensyonado. Ngunit di nagtagal, ngumiti siya ng malamig at sinabing, "Ituloy mo ang pagyayabang, bata. Huwag mong pag-usapan ang katotohanang nakapasok ka lang sa Heavenly Emperor Realm. Kahit na mag-cultivate ka pa sa 9th Firmament Heavenly Emperor, imposible ring mapino ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill. Napakahirap pinuhin ang mga Divine Pills ng Rank 8. Para sa mga makapangyarihang Heavenly Emperor, kahit ang pinakawalang kwentang medicinal pill ay kayang magpasabik sa kanila ng maraming taon. Ang mga Divine Pills na nasa ranggong ikawalong ranggo ay mga Supreme Level Medicinal Pills. Kung wala ang lakas ng Ancestor Realm, walang paraan para mahawakan ito. Pero kahit na mayroon kang lakas ng Ancestor Realm, hindi rin ibig sabihin nito na maaari mong pinuhin ang Rank 8 Divine Pills. Sa makatuwid, kakaunti lamang ang bilang ng mga 8-star Alchemy Gods. Bukod pa rito, habang tumataas ang mga 8-star Alchemy God, mas nagiging mahirap ito. Ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill ay isang level 7 difficulty at mas mataas sa Rank 8 Divine Pill. Maiisip mo ang difficulty ng pagpipino. Kahit ang ilang 8-star Alchemy Gods na may napakalalim na kwalifikasyon ay hindi kayang pinuhin ito, lalo na ang pag-usapan ng isang batang kakapasok lang sa Heavenly Emperor. Mga 8 bituin na Diyos ng Alchemy na kayang pinuhin ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill, bawat isa ay isang supreme level figure ng Heavenspan World. Kung pag-uusapan ng katayuan, mas mataas sila kaysa kay Heavenly Emperor Just Bright, itong 8th Firmament Heavenly Emperor. Isang batang kakapasok lang sa Heavenly Emperor Realm ang nagsabing gusto niyang pinuhin ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill, hindi ba't biro lang ito? Huho, bata. Kailangan mong paulit-ulit na isipin yan kapag nagyayabang ka. Kung kaya mong pinuhin ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill, makakain ko rin ang Heavenspan Mountain. Sino ka sa tingin mo? Ang reinkarnasyon ng Medicine Ancestor. Kayang pinuhin ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill sa sandaling makalusot ka. Agad na umani ng pangungutya ang mga sinabi ni Mateo. Walang pakialam si Mateo at sinabing may magaan ng ngiti, "Kapatid na Just Bright, hindi ka banibiro ni Crosswell na ito. Mamaya, pupunta ka sa Heavenly Eagle Bodhidharma para hanapin ako. Gayunpaman, kailangan mong tipunin ang mga gamot na pang-spiritual na nasa ranggo ng ikawalong ranggo. Hindi ganoon kalakas ang Crosswell na ito." Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad patungo sa transmission array, at lumabas papunta sa Heavenspan World. Bodhidharma ng Agila sa Langit. Bodhidharma ng Agila sa Langit, pamilyar ang pangalang ito. Ah! Ito! Siya nga! Gulat na sigaw ng Emperador Shanqing sa langit. Ang iba naman ay nagtatakang nakatingin, hindi alam kung ano ang sinisigaw ng lalaking ito. Ang pangalan ng Bodhidharma na ito, ngayon lang nila narinig noon. Malinaw na isa itong maliit na paksayon. Para saan ba magsisimula ng malaking gulo? Sa ganoong kaliit na lugar ng southern border, anong malaking paksayon ang mayroon, nagulat na gulat. Pinunasan ni Heavenly Emperor Just Bright ang dugo sa kanyang mukha at malungkot na sinabi. Sinabi ng Emperador Shanqing sa langit, "Matagal na kayong nagre-retiro rito at hindi ninyo lubos na alam kung gaano kaitikot ang taong ito." Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang maging interesado. May nagsabi, papasok lang ito sa Heavenly Emperor Realm, ano pa ang dapat ikatakot? Pero ang kanyang cultivation method ay talagang nakakatakot para talagang maubos ang lahat ng Heaven and Earth spiritual energy sa layong mahigit 100,000 milya.
Pero ano na? Sa labas ng mundo, kaya ko siyang hampasin hanggang mamatay sa isang sampal lang. Ngunit lalong natuwa si Emperador Shanqing sa langit, at sinabi niya, ang kahalagahan ng kanyang paglusob patungo sa Emperador sa langit ay pambihira. Panginoong Just Bright, hindi na sayang ang iyong pagkatalo, kumita ka ng malaki. Nang marinig ito ng Emperador Just Bright sa langit, labis siyang nagalit at sinabi, Punk, naalala ka ng Emperador na ito. Walang magagawa ang Emperador na ito sa Punk na iyon, ngunit maaari kayang wala pa rin akong magawa sa iyo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Heavenly Emperor Shanqing. Isa lamang siyang First Firmament Heavenly Emperor, kaya paano niya matitiis na mamarkahan ni Heavenly Emperor Just Bright. Paulit-ulit niyang ikinumpas ang kanyang kamay at nag-aalangang nagpaliwanag, Lord Just Bright, pakalmayin mo ang iyong galit. Pakinggan mo muna akong sabihin ito ng buo. Ang Heavenly Eagle Bodhidharma na ito ay isang bagong paksayo na kakabangon lang nitong mga nakaraang siglo. Ngunit wala nang nangahas na baliwalain ang paksyong ito sa Heavenspan World. Ang batang iyon kanina ay ang pinuno ng Heavenly Eagle Bodhidharma. At mayroon din siyang ibang pagkakakilanlan. Siya ang pangalawang sage ng Priest Temple. Ikalawang sage. Ang sagradong ninuno na mataas na pari ay isang nilalang na pangalawa lamang sa ninuno ng gamot, siya ang ikalawang sage ng Priest Temple, kung gayon. Nang marinig ng lahat ang pangalang ito, sa wakas ay naging seryoso ang kanilang mga mukha. Ang pangalawang sage na ito ay hindi kayang harapin ni Newman. Ang titulong ito ay makikilala lamang mismo ng sagradong mataas na saserdote ng ninuno. Bukod pa rito, kapag kinilala niya ito, para na rin itong nagsasabi na si Mateo ay may lakas na hindi mas mababa sa kanya. Pero, isang batang walang hiya na kakapasok lang sa Heavenly Emperor Realm, paano niya magagawang pantayan ang pagiging Sacred Ancestor High Priest? Tumango si Heavenly Emperor Shanqing at sinabing, hindi pa katagalan, noong siya ay isang 7-star alchemy god pa lamang, pinino niya ang isang End Spirit Divine Grade 9 Profounds Heavenly Emperor Pill, at pilit na lumikha ng isang Heavenly Emperor. Noong panahong iyon, siya ay itinaguyod bilang susunod na Medicine Ancestor. Ngayon, nakarating na siya sa kaharian ng Heavenly Emperor. Ang mga salita sa likod, hindi nagsalita si Heavenly Emperor Shanqing, ngunit ang kahulugan ay napakalinaw na. Kahanga-hanga ang lalaking ito. Ang ganitong uri ng supreme level na 8-star alchemy god ay magiging target ng lahat ng Heavenly Emperors na sisipsipin. Ang mga emperador ng langit na naruroon ay natigilan na sa mga salita ni Emperador ng langit na si Shanqing. Isang 7-star alchemy god na nagpipino ng isang End Spirit Divine Grade 9 Profounds Heavenly Emperor Pill. Ang ganitong antas ng kasanayan ay isa lamang tagumpay na higit pa sa sinauna at modernong panahon. Ngayong nakarating na siya sa Heavenly Emperor Realm, hindi ba't magiging kahanga-hanga ito? Mahirap ngang pinuhin ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill, pero para kay Mateo, tila hindi ito isang bagay na hindi kayang intindihin. Hahaha. Natalo. Natalo. Natalo ng sobra. Biglang humagalpak ng tawa si Heavenly Emperor Just Bright at sinabing tatlong sunod-sunod na talunan mo ng husto, at nababalisa, bata, tama ang sinabi mo, hindi nga nasayang ang pambubugbog na ito. Hindi ka nahahabulin ng emperador na ito, at hindi ka na niya kailangang pasalamatan pa. Kung kayang pinuhin ng batang iyon ang isang End Spirit na 9 Refinements Cloud Heaven Pill, mas magkakaroon din ng kumpiyansa ang emperador na ito na malampasan ang David Light Tribulation. Talo ka. Talagang talo ka. Hahaha. Tumawa ng nakakabaliw si Heavenly Emperor Just Bright, ngunit naiintindihan ng lahat ang nararamdaman niya. Ang pagtatagumpay upang maging isang 9th Firmament Heavenly Emperor ay wala lang. Ang pinaka-nakakatakot pa rin ay ang David Light Tribulation. Ang End Spirit na 9 Refinements Cloud Heaven Pill ay mas nakatulong kay Heavenly Emperor Just Bright kaysa sa pag-abot sa 9th Firmament Heavenly Emperor. Sa oras na ito, hindi maiwasan ng lahat na tumingin kay Heavenly Emperor Just Bright ng may inggit. Ang pambubugbog na ito, tinanggap niya ito ng napakaganda. Kung kaya lang nila, handa silang hampasin sa ulo ng baboy ni Mateo. Hindi nakalusot si Heavenly Emperor Just Bright para maging isang 9th Firmament Heavenly Emperor sa pagkakataong ito, ngunit dumating sa kanya ang mabiyayang nakabalat kayo ng kasawian. Haha, nililinang ko pa rin ang puwet ko. Aalis ang emperador na ito ngayon din at mabilis na kukunin ang mga gamot para sa espiritu at hahanapin ang bra na yan.
Naku, hindi. Hanapin mo ang amo na yan para pinuhin ang tableta. Paalam na sa lahat. Gaya ng sinabi niya, umalis si Heavenly Emperor Just Bright na tumatawa ng malakas. Umalis si Mateo sa Heavenspan Mountain gamit ang transmission array at nakarating sa Heavenly Fate Town kung saan umakyat ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor sa bundok. Pagbalik sa Heavenspan World, mabilis siyang nakapag-teleport at nakabalik sa Southfoot Town. Habang tumatago sa World Realm, ang banal na asensya ni Mateo ay walang kapantay ang kapal. Ang mas malaking teleportasyon ay kasing layo ng 1,000,000 milya. Pero nang paalis na sana siya, may narinig siyang sumigaw sa likuran niya, ito. Nakababatang kapatid na Mateo. Lumingon si Mateo at tumingin, sino kaya ito kung hindi si Heavenly Emperor Just Bright. Pero dahil sa mapang asar niyang tingin, halatang kilala na niya ang pagkatao nito. Si Brother Just Bright yan, di ba? Bakit ang bilis mong lumabas? Ang Heavenspan Mountain daw comprehension ang pinakamainam na lugar para makapag-breakthrough. Sabi ni Mateo na may pabiro na tingin. Makapal ang mukha ng matandang Emperador Just Bright sa langit at nakangiting sinabi niya, kasama mo, ang dakilang Diyos na ito, inaalagaan mo pa rin ang puwet ko. Ang matandang ito ay hahanap agad ng mga gamot para sa mga espirito, at pagkatapos ay pupunta ako kay Heavenly Eagle Bodhidharma para hanapin ka mamaya. Hindi mo maaaring talikuran ang ipinangako mo sa akin. 2,283. Pinag-isipan ito ni Mateo at sinabing, kung naghahanap ka ng mga gamot para sa espirito, sumama ka na lang sa akin papuntang Cloudheart Realm. Ang Myriad Region Alchemy Conference ang nag-ho-host ng Myriad Region Alchemy Conference, naniniwala akong hindi magkukulang ang mga gamot para sa espirito sa ranggong ika-8 antas. Bagamat hindi niya sinasadyang gambalain ang tagumpay ni Heavenly Emperor Just Bright, ang bunga nito ay siya nga ang may gawa. Dahil sa personalidad ni Mateo, natural lang na makakabawi siya. Bukod dito, ang bagay na ito ay isa lamang bagay ng pag-aabot ng kamay sa kanya. Ang Cloudheart Realm ay ang Bodhidharma ng Medicine Ancestor. Nagbukas ang Medicine Ancestor ng sarili niyang mundo at malayo sa mga makamundong bagay. Ipinagmamalaki ng mga alchemy path powerhouse ng Heavenspan World ang kanilang kakayahang makapasok sa Cloudheart Realm. Masyado lang talagang mahirap makapasok sa Cloudheart Realm, kaya hindi talaga makapasok ang mga may ordinaryong pagkakakilanlan. Ang Cloudheart Realm ang karapat-dapat na maging numero 1 banal na lupain ng alchemy sa Heavenspan World. Nagulat si Heavenly Emperor Just Bright nang marinig niya iyon at sinabing, mayroon pa rin palang ganitong bagay. Matagal nang walang anumang malalaking aktibidad ang Cloudheart Realm. Bakit biglang naisip ng Medicine Ancestor na mag-host ng ganitong uri ng engranding kaganapan sa pagkakataong ito? Siya ay nasa isang saradong pag-iisa sa loob ng maraming taon at hindi niya lubos na alam ang tungkol dito. Ngunit dahil sa katayuan ni Heavenly Emperor Just Bright, natural lamang na alam niya ang direksyon ng Cloudheart Realm. Ang Cloudheart Realm ay palaging malayo sa mga makamundong gawain. Wala itong pakialam sa lahat ng bagay sa secular na mundo. Kahit pa mag-organisa talaga sila ng isang bagay tulad ng isang komperensya tungkol sa alchemy, gaganapin pa rin ito ng kanyang mga disipulo sa secular na mundo. Hindi sila pupunta sa Cloudheart Realm. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung sinabi kong organisado ito para tamaan ako, maniniwala ka ba? Tumawa ng malakas si Heavenly Emperor Just Bright, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya nang sabihin niya, hindi ako maniniwala kahit bugbugin mo pa ako hanggang mamatay. Anong klaseng katayuan mayroon ng Medicine Ancestor? Bakit siya ang personal na gagawa ng hakbang para pabagsakin ka, isang junior? Kahit na ikaw ang second sage ng Priest Temple, sa kasalukuyan mong lakas, ang pagtama sa iyo ng kanyang mga disipulo ay higit pa sa sapat, bakit niya kailangang hilahin ang napakaraming tao? Kahit alam niyang si Mateo ang pangalawang sage, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang lakas ni Mateo. Kahit pa kayang pinuhin ni Mateo ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill, sa kagustuhang maabot ang antas ng kaharian ni Dao Ancestor, napakalayo pa rin nito. Mga tabletang Dao, iyon ang pinakamataas na rurok ng landas ng alchemy. At ang hakbang na ito ay halos imposibleng gawin. Mula pa noong unang panahon, ilang kamangha-manghang mga powerhouse ng alchemy ang nagtangkang maabot ang antas ng Dao Pill. Ngunit hindi silang lahat nagtagumpay. Ngayon, napakakaunti na ng mga Dao Pill powerhouse ng Heavenspan World.
Kailangan pa ring patuloy na magsumikap si Mateo para patunayan ang kanyang lakas. Hindi lang niya alam na matagal nang pinino ni Mateo ang isang dawpil. Kung hindi dahil dito, bakit hahawak ng armas ang Medicine Ancestor at magdaraos ng Myriad Region Alchemy Conference sa pagkakataong ito? Pero hindi nag-abalang ipaliwanag ito ni Mateo. Nagkibit-balikat lang siya at sinabing, sige na. Umalis ang dalawang tao sa Heavenly Fate Town at magte-teleport na sana palayo, ngunit natuklasan nilang may ilang maliliit na itim na tuldok sa di kalayuan. Kung titingnan ang itsura, isa itong grupo ng mga taong kumukubkob sa isang tao. Kumunot ang noo ni Heavenly Emperor Just Bright at sinabing, isang grupo ng maliliit na tao, isang maliit na away, hindi mo na sila kailangang pakialaman, sige na nga. Tumingin siya kay Mateo ngunit natuklasan niyang ang tingin ni Mateo ay nakatuon, ang buong pagkatao niya ay nakaapak na sa langit at mabilis na lumapit doon. Nanliit ang mga mata ni Heavenly Emperor Just Bright at nagulat siyang sumigaw, batas pang kalawakan. Ang bilis. Kakaiba talaga ang batang ito. Swoosh, swoosh, swoosh. Ilang guhit ng mga ilaw ng espada ang dumaan, at isang tao na lang ang natira sa larangan ng digmaan. Nang makita si Mateo ng isang babaeng nakasuot ng asul na damit, para bang naubos ang buong katawan niya at marahang bumagsak. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, dali-daling lumapit sa suporta. Sa oras na ito, labis siyang nagulat sa kanyang puso. Ang babaeng ito sa harap niya ay ang senior apprentice sister na si Queenie Vale ng Shadow Moon Sect noong siya ay nasa Bamboo Grove Void Realm. Ang babaeng ito na dapat ay nasa Bamboo Grove Void Realm ay lumitaw pala sa Heavenspan World. Nang makita si Queenie, biglang sumabog ang ulo ni Mateo. Nang maintindihan siya bilang daw sa Heavenspan Mountain dati, tila mahinang sumigaw si Queenie sa karamihan. Ngunit sa oras na iyon, ang buong katawan at isipan niya ay nakalubog sa pag-unawa sa Chaos Heavenspan Canon at hindi man lang nakarinig. Pero nang ang kamalayan ni Mateo noong panahong iyon ay sumanib sa Heavenly Daw, natural na malinaw niyang nakita ang lahat sa paligid niya. Kung babalikan ngayon, hindi ba't mahigit 10,000 milya ang layo ni Queenie? Pumunta siya para hanapin siya. Agad na nagdesisyon si Mateo. Kung hindi dahil sa nakitang si Queenie dito, makakalimutan na sana ni Mateo ang taong ito. Tungkol sa pagmamahal ni Queenie, natural lang na alam ito ni Mateo. Pero hindi na kayang tanggapin ng puso niya ang ibang babae. Hindi lang inaasahan ni Mateo na si Queenie ay talagang umiibig ng ganito kalalim, palihim na tumatakbo palabas ng Bamboo Grove Void Realm. Bukod pa rito, kung titingnan ang kanyang itsura, dapat ay maaga-aga pa sanang tumakbo si Queenie. Kung hindi, sa kakayahan ni Queenie, imposibleng makapag-cultivate hanggang sa Empyrean Realm sa Bamboo Grove Void Realm. Sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa Heavenspan World at paulit-ulit na pagkakaroon ng mga hindi inaasahang enkwentro ay saka lamang siya makakapag-cultivate patungo sa Empyrean Realm sa loob ng maikling panahon. Sa isang iglap, maraming bagay ang naisip ni Mateo. Nang makita ni Queenie si Mateo, nagpakita ang mukha niya ng kaunting ngiti. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinabi niya, dahil kaya kung mamatay sa iyong mga bisig, ako. Lubos akong kontento. Bahagyang dumilim ang tingin ni Mateo at sinabing, kapag kasama kita, hindi ka mamamatay. Ang kasalukuyang Queenie, ang kanyang puwersa ng buhay ay naputol na, ang kanyang buhay ay mabilis na naglalaho. Sa oras na ito, dumating na rin si Heavenly Emperor Just Bright. Nang tiningnan ang mga pinsala sa katawan ni Queenie, umiling siya at sinabing, walang silbi, ang kanyang puwersa ng buhay ay tuluyan ng naputol. Kahit na ikaw ang pangalawang sage, wala nang paraan para makaligtas. Maliban na lang kung ang Medicine Ancestor ay personal na darating. Lumingon si Mateo at tinitigan siya ng masama, at sinabi sa malamig na boses, manahimik ka. Halika rito, gamitin mo ang mahabang buhay mo para ihatid ang chi sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ng Heavenly Emperor Just Bright at sinabi niya, walang hiya. Malapit nang dumating ang paghihirap ng emperador na ito, gamit ang mahabang buhay para ipadala ang chi sa kanya, hindi ba't ito ay panliligaw ng kamatayan? Bukod pa rito, kahit na ipadala ko ang chi sa kanya, pinapaantala lang din nito ang kanyang kamatayan, hindi nito siya may iligtas. Sa ganitong uri ng transaksyon na nagdudulot ng pagkalugi, hindi ito magagawa ng emperador na ito. Sumigaw si Mateo, tama na ang kalokohan. Ang tagal mo nang nawala, tutulungan kitang bumawi.
Bukod pa rito, hindi kasama ang pagpino ng 9 Refinements Cloud Heaven Pill sa pagkakataong ito, may utang na loob ako sa iyo. Nang marinig ito ni Heavenly Emperor Just Bright, napataas ang kanyang kilay at sinabing, totoo ba ito? Kung patuloy kang magsasalita ng mga kalokohan, naniniwala ka ba na hindi nakita tutulungan na pinuhin ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill? Sumabog si Mateo sa isang bihirang pagmumura. Mabilis na naglalaho ang buhay ni Queenie, patuloy na naantala at talagang wala ng pag-asa. Nag-aalab siya sa kaba at ang lalaking ito ay patuloy pa rin sa kalokohan, paanong hindi siya magagalit. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, hindi nang ahas si Heavenly Emperor Just Bright na magsalita ng walang kabuluhan at dali-daling lumapit upang gamitin ang kanyang mahabang buhay upang tulungan si Queenie na pahabain ang kanyang buhay. Binitiwan ni Mateo si Queenie at agad na pumunta sa isang tabi para magnilay-nilay, ang buong pagkatao niya ay nawala ng laman. Nang makita ni Heavenly Emperor Just Bright ang eksenang ito, hindi niya napigil ang magsabi ng may pagkaosyoso, anong ginagawa ng batang ito? May ililigtas ba ng kaunting pagmumuni-muni ang batang ito? Hindi naman ako niloloko ng batang ito, di ba? Isang hininga. 10 hininga. 100 hininga. Makalipas ang 100 hininga, biglang iminulat ni Mateo ang 2 mata, ang 2 kamay ay nakaturo sa kawalan ng walang tigil. Isang walang kapantay na masalimuot na engranding hanay ang mabilis na nabuo sa kawalan. Nang makita ang eksenang ito, labis na namangha si Heavenly Emperor Just Bright. Ang ganito kakomplikado at kadetalyadong array formation ay talagang hindi kayang iset up ng mga 8-star formation gods. Hindi pa nakikita ni Heavenly Emperor Just Bright ang eksena kung saan pinipino ni Mateo ang Chaos Samsara Pill. Kung nakita niya ito noon, alam na niya kung ano ang ginagawa ni Mateo. Pipinoy niya sana ang isang tableta ng Dao. 2,284. Malawak at malalim ang kaalaman ni Heavenly Emperor Just Bright, at natural lang na narinig na niya ang tungkol sa mga tabletang Dao noon. Maliban na lang, limitado lamang ito sa mga sabi-sabi. Napakabihira ng mga tabletang Dao. Kalimutan mo na siya, isang eksperto sa Heavenly Emperor, kahit na isa itong powerhouse ng Deva Realm, mabibilang pa rin sa isang kayang mga nakakita na ng mga Dao pills noon. At ang halaga ng isang tableta ng Dao ay imposible nang masukat gamit ang mga Divine Essence Stone. Ang porma sayo ng hanay na itinayo ni Mateo ay lalong naging komplikado, at lalong nabahala si Heavenly Emperor Just Bright habang pinapanood niya ito. Sa totoo lang, bago ito, medyo mayroon pa rin siyang ilang pagdududa. Ang mga salita ni Heavenly Emperor Shanqing ay tunay ngang kakatwa. Tutal, masyadong mababa ang kaharian ni Mateo. Pero ang masaksihan ng hindi kapani-pani walang pangyayari kay Mateo ay sunod-sunod na nangangahulugan, sa wakas ay naniwala na siya. Mateo, karapat-dapat lang sa titulong Second Sage na ito. At ito rin ang lubos na nagpataas ng kanyang tiwala kay Mateo. Bigla, isang aura ng pinagmumula ng dakilang Dao ang biglang bumaba, dahilan para manigas ang mga mata ni Heavenly Emperor Just Bright. Pagtaas ng porma sayon, pag-iipon ng tableta. Nang marinig lamang nito ang malamig na sigaw ni Mateo. Sumabog ang malaking hanay na may napakaliwanag na liwanag. Biglang pumasok sa malawak na hanay ang aura ng pinagmulan ng Great Dao, nagsanib puwersa kasama ng mga spirit medicine na iyon. Di Dao Pill. Hinding-hindi ako magkakamali, siguradong Dao Pill ito. Siguradong Dao Pill ito. Biglang nabalisa ang boses ni Heavenly Emperor Just Bright. Isa siyang matandang halimaw na nabuhay ng 1 trilyong taon, pero kung hindi man ganito ang sitwasyon, ito pa rin ang unang beses na nakakita siya ng isa. Napakabihira ng mga tabletang Dao. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at gulat na sinabi, totoo kaya ang sinabi niya. Ang Myriad Region Alchemy Conference ay talagang nag-oorganisa lang ng Myriad Region Alchemy Conference sa pagkakataong ito dahil kinatatakutan niya ito. Ito rin ay napakahirap isipin. May mga mahuhusay na tao na isisilang para pamunuan ang nakaraang henerasyon, bawat isa ay mamumuno sa isang domain sa loob ng 1,000,000 taon. Mukhang talagang nakatagpo na ng Medicine Ancestor ang kanyang katapat sa pagkakataong ito. Nang makitang pino ni Mateo ang tableta ng Dao, biglang iniugnay ito ni Heavenly Emperor Just Bright sa maraming bagay.
Sa pagkakataong ito niya lang talaga naunawaan kung gaano kaseryoso ang pangako ni Mateo. Sa pagtulong sa kanya na pinuhin ang 9 Refinements Cloud Heaven Pill, talagang nakakuha siya ng isang kayamanan. Kaunting tagal ng panahon kapalit ng pabor mula kay Mateo, talagang sulit ang kasunduang ito. Naku, napakaswerte talaga ng emperador na ito para makatagpo pa ng ganito kagandang bagay. Hindi napigilan ni Heavenly Emperor Just Bright ang pagmumura. Di nagtagal, naglaho ang liwanag. Isang makintab na gininto ang tabletang panggamot ang nakalutang sa hangin. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay at hinawakan ito, at inilapit. Matagal nang nawala ng malay si Queenie. Binuka ni Mateo ang kanyang bibig at ipinasok ang gamot. Master Crosswell, anong medicinal pill ito? Tanong ni Heavenly Emperor Just Bright nang may mausisang tingin. Walang pangalan. Sabi ni Mateo nang hindi man lang siya tinitingnan. Gulat na sabi ni Heavenly Emperor Just Bright, paanong walang pangalan ang isang medicinal pill? Bakit kailangang may pangalan ang isang gamot na pampagaling? Nagmumuni-muni ka lang ngayon para kayang lumikha ng bagong formula ng tableta. Biglang bulalas ni Heavenly Emperor Just Bright sa gulat. Hindi nagsalita si Mateo, tumangging magbigay ng komento. Ngunit sa tabi, si Heavenly Emperor Just Bright ay nagulat at hindi makapagsalita. Nagmumuni-muni ng 100 paghinga at lumilikha ng isang tableta ng daw. Gaano ba kakakilakilabot ang lalaking ito? Nako! Isang ungol ang pinakawalan ni Queenie sa kanyang pagtulog at unti-unting nagising. Hindi pa ako patay. Medyo nagulat siya sa sinabi niya. Nang makita niya si Mateo na naglalakad papasok sa hamog ng kaharian, alam niyang malamang na galing si Mateo sa Heavenly Fate Town. Kaya naman, determinado siyang bumaba ng bundok at pumatay mula sa kabilang bayan. Pero masyadong malakas ang kalakasan ng mga taong ito, gumamit siya ng napakaraming spell na nagpasigla sa kanyang potensyal sa proseso. Nang makita niya si Mateo, malubha na ang kanyang sugat. Kasama ng mga epekto nito na dulot ng pagpapasigla ng kanyang potensyal, nasa bingit na siya ng kamatayan. Ngunit pilit siyang hinaila pabalik ng medicinal pill ni Mateo mula sa Diyos ng kamatayan. Kung nandito ako, hindi ka mamamatay, nakangiting sabi ni Mateo. Pinilit ni Queenie na ngumiti at sinabing, malapit ng 2,000 taon na hindi nakakakita, napakalakas mo na. Ngumiti si Mateo at sinabing, mas lumakas ka rin. Tinitigan ni Queenie si Mateo at sinabing may samot-saring damdamin, akala ko hindi nakita makikita muli. Naawa sa akin ang Diyos, nakita pa nga kita noong nasa isang walang pag-asa na sitwasyon. Bumantong hininga ng bahagya si Mateo at sinabing, ulol na babae. Ngumiti si Queenie at sinabing, alam kong tanga ako, alam kong hindi ito posible, pero hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na makita kayo. Kaya naman, umalis na lang kayo at sinundan ko na kayo palabas. Akala ko mahahanap ko kayo, pero hindi ko inaasahan na ang paghihiwalay na ito ay malapit na sa 2,000 taon. Bahagyang naantig si Mateo at sinabing, ano ba ang naranasan mo nitong 2,000 taon? Sino ang mga taong humahabol sa iyo kanina? Ang mga table toss na daw ay mga table toss na daw, habang nagsasalita, bumuti na ng husto ang kutis ni Queenie. Nang makita ni Heavenly Emperor Just Bright sa tabi ang eksenang ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Malinaw na malapit nang mamatay ang babaeng ito. Sa isang iglap, buhay at maayos ba ang kalagayan niya? Ito ba ang kapangyarihan ng isang tabletang daw? Mga tabletang daw, narinig lang niya dati kung gaano ito kamahiwaga. Ngunit ito pa rin ang unang pagkakataon na tunay niyang masaksihan ang kapangyarihan nito. Ang ganitong uri ng paraan ay simpleng binabago ang bulok tungo sa isang bagay na mahiwaga. Dahil nandito si Mateo, napakahirap talagang mamatay kahit gustuhin pa ng isa. Dahan daw ang umupo si Queenie, may karagdagang bahid ng determinasyon sa kanyang ekspresyon. Dati, kapag nakikita niya ito, ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa oras na ito, nang bumuti na ang kanyang mga pinsala, ang pahiwatig ng determinasyon ay naipakita ng hindi natural. Natuklasan ni Mateo na ibang-iba na si Queenie kumpara dati. Noong nasa Bamboo Grove Void Realm pa lamang siya, isa lamang siyang henyong disipulo. Bagamat desente ang kanyang talento, para siyang bulaklak sa isang greenhouse.
Ngunit ngayon, mayroong karagdagang malakas na nakamamatay na hangin sa mga mata ni Queenie. Ipinapakita nito na hindi niya alam kung gaano karaming pagpatay ang naranasan niya sa loob ng ilang taon. Hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal si Queenie, dahan-daang ang ikinukwento ang kanyang mga karanasan sa loob ng ilang taon. Pero unti-unting naging malungkot ang ekspresyon ni Mateo. Ang mga pagsubok na naranasan ni Queenie nitong ilang taon ay talagang hindi maisip. Para sa isang batang babae, ang kanyang kakayahang makayanan ito ay isa lamang himala. Ilang beses ko nang gustong mamatay para tapusin ito. Pero dahil hindi kita nakikita, ayaw ko pa rin. Ito mismo ang dahilan kung bakit ako umaasa hanggang ngayon. Noong una, nang makita kita, natupad na ang hiling ko at kaya ko nang mamatay ng nakapikit. Hindi ko inaasahan na ililigtas mo ako. Habang nagsasalita tungkol dito, nanlabo ang mga mata ni Queenie. Noong nasa Bamboo Grove Void Realm ako, hindi ko maiwasang umibig at hindi ko masyadong inisip iyon. Pero nang makarating ako sa Heavenspan World, at maranasan ang buhay at kamatayan ng maraming beses, saka ko lang unti-unting naunawaan na imposibleng mangyari ang lahat sa pagitan natin. Gayunpaman, gugustuhin ko pa ring pumunta at hanapin ka nang hindi ko mapigilan. Kontrolado lang nila ako at hindi ako makatakas. Sa simula, ang pagkamatay ang pinakamagandang opsyon ko. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay may lugar ako sa puso mo. Pero, binuhay mo akong muli. Ang kasalukuyang Queenie ay hindi na ang Queenie noon. Gayunpaman, ang puso niya para sa kanya ay hindi kailanman nagbago noon. Walang sinabi si Mateo, wala siyang paraan para mangako kay Queenie. Tulad ng sinabi ni Queenie, hindi siya kayang tanggapin ang puso niya. Maliban na lang, lahat ng tiniis ni Queenie ay dahil sa kanya. Sa aspetong ito, hindi siya maaaring umupo na lang at manatiling walang pakialam. Dahan-daang tumayo si Mateo at sinabing, Senior Apprentice Sister Bailey, manguna ka. Nagulat si Queenie at nagtanong, saan pupunta? Para pumatay. Galit na sigaw ni Mateo sa kanyang balak na pumatay. 2,285. Gitnang kaharian, dakilang kabisera ng imperyo ng River Sun. Sa isang palasyo sa ilalim ng lupa, isang lalaking nakaputi ang kasalukuyang naglalaro kasama ang dalawang kerida. Isang tauhan ang dali-daling pumasok at nagulat, Lord Branchhead, ang ilang Empyrean na humahabol sa babaeng iyon na si Queenie, ang kanilang mga soul tablet ay nabasag na lahat. Dapat ay patay na silang lahat. Ano? Namatay talaga ang 5 9th Firmament Empyrean na nanghuhuli sa isang 8th Firmament Empyrean. Kailan pa naging ganito kalakas ang babaeng iyon? Muntik nang mapatalon ang lalaking nakaputi. Nahihirapan ang nasasakupan na sabihin tungkol dito. Hindi alam ng nasasakupan. Natahimik ang lalaking nakaputi at hindi nagsalita. Bigla niyang sinabi, kunin mo na ang soul tablet niya. Mukhang kikilos na rin ang emperador na ito. Hay nako, ang bait talaga ng babaeng ito, mas gugustuhin pang mamatay kaysa magpasakop sa emperador na ito. Gusto pa bang makita ng emperador na ito kung saan siya maaaring magtago? Hindi nagtagal, dumating ang nasasakupan dala ang soul tablet ni Queenie. Kinuha ng lalaking nakaputi ang soul tablet, baka sa mukha ang pagkaaliw. Ang kanyang banal na pandama ay lumubog sa tapyas ng kaluluwa. Bigla, nagdikit ang kanyang mga kilay. Sabi ng lalaking nakaputi na may kakaibang ekspresyon sa mukha, teka lang, bakit pakiramdam ko ay napakalapit niya sa akin ngayon? Hindi ka nagkamali ng kutob. Nandito nga siya. Sa oras na ito, isang mahinahon at payapang boses ang umalangaw-ngaw. Kasunod nito, 3 figure ang dahan-daang lumabas mula sa kadiliman. Isa sa kanila ay si Queenie. At sa 3 taong ito, ang matandang lalaking iyon ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng matinding panganib. Ang lakas ng aura. Halos walang kahit kaunting pag-aalinlangan, bigla niyang tinadyakan ang kanyang paa. Nanginig ang kawalan. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo sa dilim, at ang kanyang aura ay naging ilusyon din. Nagbago ang ekspresyon ng Emperador Just Bright sa langit, at gulat na napasigaw siya, sining sa pagtatago. Hindi maganda, tatakbo siya palayo. Huwag gumalaw. Gayunpaman, hindi pa humihina ang boses niya nang marahang nagbuga si Mateo ng isang salita mula sa bibig niya. Biglang tumigil ang lahat.
Natulala si Heavenly Emperor Just Bright kay Mateo at nauutol na sinabi, Heavenly daw true word. Ikaw. Ilan ang trump card mo? Malamig na sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala, unti-unti mo rin itong makikita. Gaya ng sinabi niya, dahan-dahan siyang naglakad papasok sa dilim at itinuro. Ang lalaking nakaputi ay parang isang nauubos na bola, ang buong pagkatao niya ay nawawala ng sigla at walang kibo. Ang lalaking nakaputi ay isa lamang First Firmament Heavenly Emperor. Para kay Mateo, ang pagpatay sa kanya ay hindi nangangailangan ng kahit kaunting pagsisikap. Binuhat siya ni Mateo at direktang inihagi sa harap ni Queenie, at malamig na sinabi, ikaw mismo ang gagawa niyan. Tumingin si Queenie sa makapangyarihang emperador sa langit, hindi man lang ito makagalaw sa harap ni Mateo, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagsabog ng pagmamalaki. Ang kasalukuyang Mateo ay talagang napakalakas. Tumingin si Queenie sa lalaking nakaputi at sinabing may malamig na ngiti, Joaquin, hindi mo inaasahan na magkakaroon ka ngayon, di ba? Nagbago ang mukha ni Joaquin, at sinabi niya, Queenie, huwag mong kalimutan, nasa iyo pa rin ang sumpa ng kamatayan na hindi pa napapawi. Kung maglalakas loob kang ipagkanulo ang Death Soul Gate, mamamatay ka ng walang libingan. Mapanghamak na sinabi ni Queenie, lubos na ikinalulungkot, ang aking sumpa ng kamatayan ay napawi na. Tumawa ng malakas si Joaquin nang marinig iyon at sinabing, hahaha. Ang sumpa ng kamatayan na kahit ang mga emperador sa langit ay hindi kayang bawiin, kundi ang mga katulad mo lang ang makakabawi nito. Hindi ko natural na kayang paalisan yan, pero kaya niya. Turo ni Queenie kay Mateo at sinabing. Hindi pa rin makapaniwala si Joaquin at nakangising sinabi, ang sumpa ng Death Soul ay ang natatanging sumpa ng Death Soul Gate. Kahit ang mga Ninth Firmament Heavenly Emperor ay hindi ito mababawi. Ang mga katulad niya, isang First Firmament Heavenly Emperor, ay gusto ring paalisin ito. Queenie, maaari bang isipin mo na ang emperador na ito ay isang hanggal? Pero malamig na sinabi ni Queenie, dapat narinig mo na ang pangalan niya noon, ang pangalawang sage ng Priest Temple. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Joaquin. Lumingon siya kay Mateo, puno ng takot ang mga mata nito. Ikaw ang pangalawang sage, Mateo. Paano nangyari yan? Wala akong sama ng loob o puot sa iyo. Bakit ka? Hindi pa katagalan, naglabas ng utos ang mga nakatataas na hindi kailanman hahayaang magalit si Mateo sa Death Soul Gate. Sino ang mag-aakala na hindi niya pinuproblema si Mateo, pero si Mateo mismo ang bumisita. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, dahil kaibigan ko siya. Dapat mamatay ang mga tao ng Death Soul Gate mo. Ang karanasan ni Queenie sa loob ng 2,000 taon na ito ay ang mismong pagkahulog niya sa Death Soul Gate. Sa Death Soul Gate, natanggap ni Queenie ang pinakamalupit na pagsasanay sa pagpatay. Pilit niyang hinukay ang isang madugong landas mula sa daan-daang libong Divine Lord Realms. Paggamit ng dugo ng ibang tao para hubugin ang kasalukuyan niyang lakas sa Empyrean Realm. Sa loob ng 2,000 taon, hindi mabilang na beses siyang nagpagala-gala sa mga hangganan ng buhay at kamatayan. Kung hindi dahil sa kaisipang makitang sinusuportahan siya ni Mateo, matagal na sana siyang namatay. Ngunit dahil din dito kung bakit ang kahangahangang si Queenie ay naging isang malamig na mamamatay tao. Nang sandaling iyon nang makita niya si Mateo ay saka lamang tuluyang natunaw ang puso niyang matagal nang tinatakan. Si Queenie ay itinalaga sa River Sun Branch at inilagay sa ilalim ni Joaquin. Pero ang lalaking ito ay talagang hinanggad ang kagandahan ni Queenie. Gusto sanang gumamit ng puwersa ni Joaquin noong una, ngunit hindi niya alam na matagal nang naghahanda si Queenie para sa araw na ito. Gumamit pa nga siya ng isang sikretong sining at nakaligtas sa kalamidad na ito. Gayunpaman, ang sumpa ng kaluluwang kamatayan ni Queenie ay hawak pa rin ni Joaquin. Sa loob ng ilang taon na ito, kinailangan niyang tiisin ang paghihirap ng sumpa ng kamatayan araw-araw. Ngunit matagal nang pinagnanasaan ni Joaquin si Queenie at ayaw niya itong patayin. Sa halip, nagpadala siya ng mga tauhan upang tugisin si Queenie. Walang magawa si Queenie at tanging sa Heavenspan Mountain lamang ang kaya niyang itago. Sa lugar na iyon, ang mga mamamatay tao na iyon ay hindi nang ahas na kumilos. Pero hindi niya inakala na doon pala niya nakasalubong si Mateo.
Maituturing din itong isang pagharap sa buhay sa isang desperadong sitwasyon. Gayunpaman, dahil din dito kung bakit lubusang nagwala si Mateo laban sa Death Soul Gate. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Kayo. Hindi ninyo ako mapapatay. Kung papatayin ninyo ako, hindi kayo papayagang makaalis ng Death Soul Gate. Sigaw ni Joaquin. Sinabi ni Mateo nang may mapanghamak na tingin, mga alipors lang kayo ng banal na lahi, pero, hindi nyo pa rin alam, talagang kawawa. Makakaasa kayo, hindi na kayang tumalon-talon ang Death Soul Gate ng mahigit ilang araw pa. Swoosh! Isang malamig na liwanag ang sumilay, umatake na si Queenie gamit ang kanyang espada. Ang banal na dagat ni Joaquin ay lubusang tinatakan ni Mateo at hindi niya lubos na magamit ang kapangyarihang pandaigdig upang protektahan ang kanyang katawan. Maayos at maayos ang pagkakagawa ng espadang ito. Pero sa sandaling ito, iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at humawak sa banal na kaluluwa ni Joaquin. Isang napakalakas na banal na pakiramdam ang biglang nadurog. Gusto niyang maghanap ng kaluluwa. Bilang isang Heavenly Emperor, tiyak na alam ni Joaquin ang mga sikreto ng Death Soul Gate. Gayunpaman, isang ulap ng itim na enerhiya ang biglang sumabog na tinangka upang patayin ang banal na kaluluwa ni Joaquin. Ito ang selyong idinagdag sa banal na kaluluwa ni Joaquin, kapag may nagsaliksik sa kaluluwa, siya ay direktang malilipol, at magdudulot ng nakamamatay na suntok sa naghahanap ng kaluluwa. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, sa paglalaro mo nito sa harap ko, nagyayabang ka lang sa harap ng isang eksperto. Ang kanyang banal na kaluluwa ay biglang naging isang malaking kamay at direktang hinawakan ang selyong iyon. Pagkatapos, sa ilalim ng malaking kamay na ito, ang selyong iyon ay pilit na idiniin pabalik. Nakatitig si Heavenly Emperor Just Bright nang may pagkatulala habang nakanganga. Ang ganitong uri ng labanan ng banal na kaluluwa ang pinakamapanganib. Ang banal na kaluluwa ni Mateo ay mas malupit pa kaysa sa kanyang banal na asensya. Ito ay ganap na hindi makatwiran, direktang idinidiin ang selyo at pilit na hinahalongkat ang kaluluwa. Ang pinaglalabanan ng ganitong uri ng palitan ay hindi lamang puwersa ng kaluluwa. Mayroon ding pag-unawa sa banal na kaluluwa. Malinaw na naabot na ni Mateo ang rurok ng pagiging perpekto sa landas ng banal na kaluluwa. 2,286. Narinig nyo na ba? Sa loob ng ilang buwan, ang mga malalaki at maliliit na sangay ng Death Soul Gate ay mayroon ng ilang dosenang nawasak. Ang Death Soul Gate ay nakagawa ng lahat ng uri ng kasamaan at sa wakas ay nagdulot ng paghihiganti sa kanilang sarili. Kaya, hindi ko talaga inaasahan na kahit ang Cloudlink Mountain Range ay ang assassin base pala ng Death Soul Gate. Nabalitaan ko na may 3 powerhouse na pumunta roon at direktang nilipol silang lahat ng sabay-sabay, na nagligtas sa daan-daang libong martial artist. Wala rin akong ideya kung sino ang may gawa nito, pero ito talaga ang pinakamalaking kabutihan. Sinabi ng mga nakatakas na martial artist na ang pinuno ay isang binata na nakaputi. Nang sumugod siya sa Cloudlink Mountain Range, ginamit niya ang Heavenly Dao True Word at pinatigil ang space-time. Dahil nagamit niya ang galaw na ito, dapat ay si Second Sage Mateo, tama ba? Siya nga pala. Ang galing talaga ng ginawa ni Second Sage. Sa loob ng ilang buwan, winasak ni Mateo ang maraming malalaki at maliliit na sanga ng Death Soul Gate. Napakalihim ng istruktura ng organisasyong ito. Kung hindi dahil kay Mateo na nagbukas ng puwang mula kay Joaquin, hindi niya mahahanap ang daan. Gayunpaman, nang mabuksan ang puwang na ito, para itong isang bangkong nalugi. Pumatay si Mateo sa lahat ng dako, at naghanap ng mga kaluluwa sa lahat ng dako, at mas marami pang sikreto ang Nautilus. Sa huli, sa wakas ay nahawakan niya ang nakamamatay na base ng Death Soul Gate, at pagkatapos ay dinala niya si Heavenly Emperor Just Bright at itinulak. Ang nakamamatay na base ng Cloudlink Mountain Range ay ang mismong lugar kung saan sinanay si Queenie. Maliban na lang, sa tuwing papasok at lalabas si Queenie, hindi niya talaga matukoy ang direksyon. Kaya naman, napakaraming mamamatay tao ang lumabas mula rito, ngunit walang nakakaalam na ang lugar na ito ang training base ng Death Soul Gate. At ang lugar na ito ay mayroon ding mga puting buto na nakabaon sa daan-daang milyong katao.
Mabuti na lang at natunton ni Mateo ang lugar na ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pahiwatig at sa wakas ay natagpuan niya ito mula sa katawan ng isang mataas na antas ng Death Soul Gate. Sa pagkakataong ito, halos binunot ni Mateo ang Death Soul Gate mula sa mga ugat. Bilang alipors ng banal na lahi, ang amo ng Death Soul Gate ay isa ring cultivation ng Fourth Firmament Heavenly Emperor. Tutal, hindi rin kayang kontrolin ng banal na lahi ang mga emperador sa langit na napakalakas. Sa ilalim ng kahangahangang lakas ni Heavenly Emperor Just Bright, hindi nila kayang tiisin ang kahit isang suntok. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang Death Soul Gate ay dahil mismo sa pagiging misteryoso at hindi nito alam. At sa sandaling mabunyag ang sekretong ito, ang Death Soul Gate ay magiging isda rin sa chopping board na ilalagay sa awa ng iba. Sa loob ng maliit na mundo ng nakatagong linya, nagalit si ikatlong Elder Raymond hanggang sa natapakan niya ang kanyang mga paa sa galit. Ito na naman ang batang to. Ito na naman ang batang to. Sa pagkakataong ito, kailangan kong punitin ang bangkay niya sa hindi mabilang na piraso. Galit na sabi ni Raymond. Sa tabi, ang banal na anak na si Scarlett ay mayroon ding seryosong tingin habang sinasabi niya, ang pag-usbong ng Death Soul Gate, katumbas ito ng pagkawala ng ating nakatagong lipi ng mga mata nito upang bantayan ang Heavenspan World. Ito ay isang napakasamang balita para sa atin. Bumantong hininga si Head Elder Denver at sinabing, para maitatag ang Death Soul Gate, ang matandang ito ay gumugol ng maraming pagsisikap noon, gamit ang mga paraan para linlangan ang lahat, itinatag ito sa ilalim ng mga mata ng mga pangunahing kapangyarihan ng sangkatauhan. Para maiwasan ang pagtagas ng balita, espesyal pa akong nagdagdag ng Divine Soul Seal sa bawat Heavenly Emperor. Hindi ko inaasahan na ang batang iyon ay kayang basagin ang Divine Soul Seal, at matunten sa pamamagitan ng pagsunod sa mga clue. Hay! Talagang minamaliit ko siya. Ang sangkatauhan ay mayroong maraming pangunahing kapangyarihan na nagmula sa nakaraang panahon, ang mga taong ito ay lubos na nag-iingat laban sa banal na lahi. Kahit si Denver na may ganitong antas ng makapangyarihang tao ay hindi rin basta-basta nagpakita ng kanyang mukha. Kung hindi, ang naghihintay sa kanila ay isang sakuna. Masasabing ang Death Soul Gate ay ang masusing pagsisikap ni Denver. Hindi niya inaasahan na agad itong nabura ni Mateo. Galit na sabi ni Raymond, Head Elder, papatayin ko ang baliw na ito. Kung hindi ko siya papatayin, mahirap alisin ang puot sa puso ko. Umiling si Denver at sinabing, sa oras na ito, hindi tayo maaaring magpasimula ng mga hindi kinakailangang insidente. Malapit nang lumabas ang mga Panginoon ng Divine Martial Hall mula sa kanilang pag-iisa, at lumuwag na rin ang selyo ng dalawang mundo. Hinog na ang pagkakataon para sa ating lahing divine na muling bumangon. Sa pagkakataong ito, gamit ang ating mataas na antas ng kapangyarihang lumaban, kasama ang tulong ng lahi ng Diablo sa kailaliman, tiyak na magagawa nating ganap na talunin ang sangkatauhan. Kung may magkamali sa oras na ito, masasayang ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap, mas mabuting tiisin na lang natin ito. Nagngalit si Raymond sa galit at sinabi sa malamig na boses, Humph. Swerte naman ng punk na yan. Pagkatapos bumalik ng ating banal na lahi, ang unang papatayin ng elder na yan ay ang punk na yan. Nang makitang muli si Mateo, nakaramdam ng kaba si Heavenly Emperor Arden. Napakadelikado ng taong ito. Labis na nagulat si Heavenly Emperor Arden sa kanyang puso. Nang umakyat si Mateo sa Heavenspan Mountain, ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot na. Hahaha. Tunay na nagdudulot ng malaking kagalakan si nakababatang Kuya Croswell sa masa. Ang Death Soul Gate na ito ay parang langaw, sinasalanta ang Heavenspan World nang hindi alam kung ilang taon na ang nakalilipas. Maraming tao ang gustong pumatay sa kanila. Ngunit ang mga taong ito ay masyadong misteryoso. Hindi mahanap ng mga tao ang kanilang lungga. Si nakababatang Kuya Croswell pa rin ang kahanga-hanga, binubunot sila mula sa mga ugat sa sandaling kumilos ka. Bumantong hininga si Heavenly Emperor Arden nang may paghanga habang sinasabi niya. Pero umiling si Mateo at sinabing, hindi dapat katakutin ang Death Soul Gate. Ang banal na lahi sa likod nila ang pinaka-nakakatakot. Sa isang panahon, ang banal na lahi ay nakapag-ipon ng lakas, alam ng Diyos, gaano ito kalakas. Kapag sumabog ito, ang Heavenspan World ay malamang na malulubog sa isang kalaliman ng pagdurusa.
Naguguluhan at nagtatakang tanong ni Emperador Arden sa langit, ang banal na lahi. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ang dating pinuno ng Heavenspan World. Sa huling panahon, ang lahing banal ay natalo ng mga lahing tao, demonyo, at diablo na nagsanib puwersa. Pagkatapos ay umatras ang lahing banal sa Abyss World. Hindi magtatagal, babalik sila. Susmariosep. Huminga ng malalim si Heavenly Emperor Arden, ang ganitong uri ng sekreto, ito pa rin ang unang beses na narinig niya ito. Malamig na sinabi ni Mateo, nitong mga nakaraang araw, maraming salamat kay Brother Arden sa pag-aalaga kay Senior Drunkard. Para maipahayag ang pasasalamat, pipinuhin ni Croswell na ito ang isang medicinal pill para kay Brother Arden. Nanginig ang buong katawan ni Heavenly Emperor Arden, at agad siyang sumabog sa labis na kaligayahan. Nang makita ng matandang lasinggero ang reaksyon ni Heavenly Emperor Arden sa kanya lang nalaman kung gaano kataas ang kasalukuyang katayuan ni Mateo. Sa wakas ay naintindihan na rin niya ang ibig sabihin ng sinabi sa kanya ni Arden. Kung ganoon, kailangan ko talagang magpasalamat ng malaki kay nakababatang Kuya Croswell. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa panahon ng matinding pakikibaka, ang karagdagang bahagi ng lakas ay karagdagang bahagi ng proteksyon. Kapatid na Arden, pahalagahan mo ito. Tinulungan ni Mateo si Arden na tapusin ang pagpino ng medicinal pill, pagkatapos ay umalis na. Pagkaalis ni Mateo, isang figure ang dahan-daang lumitaw sa tabi ng Emperador Arden sa langit. Yumuko si Arden bilang pagpupugay at sinabing, Panginoong Sword Time, kumusta na ang batang ito? Ang lalaking ito ay ang mismong pinakamakapangyarihang Deva Fourth Blight, ang Heavenly Emperor Sword Time. Dahan-daang ibinuka ni Heavenly Emperor Sword Time ang kanyang bibig at sinabing, natuklasan niya ako. Nagulat si Arden at sinabing, paano ito nangyari? Kung ang isang Deva Fourth Blight Sovereign ay may balak na magtago, kahit ang Ninth Firmament Heavenly Emperors ay walang paraan para matuklasan ito. Nakapasok na ba si Mateo sa Heavenly Emperor at natuklasan na niya ang pag-espiya ni Heavenly Emperor Sword Time? Ang pagkaunawa niya sa Heavenly daw ay higit pa sa iyong imahinasyon. Tiyak na makakamit ng batang ito ang mga dakilang bagay sa hinaharap. Hindi ko lang alam kung may oras pa para lumago siya o wala. Sabi ni Sword Time, habang malalim ang iniisip. Nagbago ang mukha ng Emperador Arden sa langit at sinabi niya, kamahalan, bakit ka rin? Maaari kayang ang banal na lahing ito ay talagang nakakatakot. Seryoso ang ekspresyon ni Sword Time habang sinasabi niya, mas nakakatakot pa sa iniisip mo. Ang Doomsday Battle ay hindi lang basta-basta usapan. Kapag nagsimula na ang digmaan, wawasakin nito ang kalangitan at ang mundo. Kahit ang isang Dao Ancestor, na may ganoong antas ng kapangyarihan, ay mahihirapan ding hindi makialam. Dahil ang banal na lahi ay may mga nilalang nakapantay din ng mga Dao Ancestors. Nanginginig ng husto ang isip ni Emperador Arden sa langit, ang kanyang mga titig ay puno ng pagkamangha. 2,287. Napakabigat ng mga ulap at hamog na ang tanging alam lang ng isa ay nasa kabundukan ng mga ito. Ang tinutukoy nito ay ang Cloudheart Mountain Range. Ang Cloudheart Mountain Range ay isang napakalaking hanay ng bundok sa paligid ng Heavenspan Mountain, at napakarami ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang pasukan ng Cloudheart Realm ay nasa lugar kung saan pinakamakapal ang espiritual na enerhiya ng Cloudheart Mountain Range. Karaniwan, walang pumupunta rito. Ang lugar na ito ay ang Bodhidharma ng ninunong medisina, walang sino man ang nangahas na lapastanganan ang walang talo na kapangyarihan ng ninunong medisina. Ngunit ngayon, ang Cloudheart Mountain Range ay siksikan sa mga tao. Maraming mga powerhouse ang lumilipad patungo sa kailaliman ng bundok ng paisa-isa. Sok-sok. Ang Medicine Ancestor ay nasa ganitong antas ng bundok ng espiritu at malaking ilog, tunay na kahanga-hanga. Kung hindi dahil sa pagsunod sa iyo, hindi rin maglalakas loob na lumapit ang emperador na ito sa lugar na ito. Sabi ni Heavenly Emperor Just Bright nang may pabago-bagong emosyon. Kung iisipin kung paano siya ang 8th Firmament Heavenly Emperor, isa rin siyang tugatog ng pag-iral sa Heavenspan World. Pero sa ganitong uri ng lugar sa Cloudheart Mountain, hinding-hindi siya maglalakas loob na pumunta.
Ang pinagmulan ng Cloudheart Realm ay mas malalim kaysa sa Priest Temple. Ang lugar na ito ay may mga powerhouse na kasing dami ng mga ulap. Kahit ang mga super powerhouse ng Deva Realm ay hindi rin ang ahas na kumilos ng walang pakundangan dito, lalo na si Heavenly Emperor Just Bright, isang 8th Firmament Heavenly Emperor. Nang maramdaman ang mapang-ipang espiritual na enerhiya, tumango si Mateo at sinabing, malapit ang lugar na ito sa bundok ng Heavenspan, malamang isa ito sa mga Bodhidharma na may pinakamayamang espiritual na enerhiya. Gamit ang kakayahan ng Medicine Ancestor, kaya niyang abutin ang lugar na ito. Bagamat labis na hinahamak ni Mateo ang karakter ng Medicine Ancestor, wala siyang anumang pagdududa sa kanyang lakas. Ang ganda naman ng babaeng to. Biglang tumigil ang isang binata sa tabi niya, ang mga mata ay nakatitig kay Queenie, na may malaswang tingin. Sa likuran ng binata, nakasunod ang isang matandang lalaki na may puting balbas at buhok. Malakas na alon ang inilabas ng matandang lalaki. Malinaw na hindi siya pangkaraniwan. Bahagyang kumunat ang noo ni Queenie ngunit hindi niya pinansin ang binata. Mateo, umalis na tayo, sabi ni Queenie. Tumango si Mateo at akmang magpapatuloy na sana, ngunit gumalaw ang figure ng binata, nakaharang sa denariana ng iilang tao. Huho, ang galing naman ng dilag na ito. Gustong-gusto ko ang batang Panginoon na ito. Magandang binibini, ako ang pinakanamumukod tanging 7-star alchemy god ng Leng family ng Purple Asher Realm, si Tenzin. Sa hinaharap, papasok ako sa pagtuturo ng Medicine Ancestor. Kung susunod ka sa akin, magkakaroon ka ng walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Buong kumpiyansang sinabi ni Tenzin ang mga salitang ito. Pakiramdam niya ay hanggat babanggitin niya ang pangalan ng pamilya Leng, tiyak na maaantig si Queenie. Ang pamilya Leng ng Purple Asher Realm. Walang gaanong reaksyon sina Mateo at Queenie, ngunit nagulat si Heavenly Emperor Just Bright, at baka sa mukha nito ang takot. Nang makita ang reaksyon ni Heavenly Emperor Just Bright, mas lalong naging proud ang mukha ni Tenzin sa kanyang sarili. Bakit? Sikat ba ang Leng family ng Purple Asher Realm? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Bahagyang tumango si Heavenly Emperor Just Bright at sinabing, ang Purple Asher Realm ay isang sinaunang pamilya ng alchemy na may napakalayong pamana, at ang pinagmulan nito ay napakalalim. Ang ninuno mismo ng pamilya Leng ay isang peak ancestor realm alchemy master. Si Junifer ng pamilya Leng ay sumailalim pa sa pagtuturo ng pinakamatandang disipulo ng Medicine Ancestor, at siya nga po ng Medicine Ancestor. Matagal nang nabuhay si Heavenly Emperor Just Bright at kilalang kilala niya ang mga nag-iisang pamilyang ito ng Heavenspan World. Bukod dito, ang Leng family na ito ay isang napakalakas na sinaunang pamilya ng alchemy sa simula pa lang. Nang marinig ang mga salita ni Heavenly Emperor Just Bright, mayabang na sinabi ni Tenzin, hey, si Junifer ay tiyak na aking nakatatandang kapatid. Napaw, si Mateo at hindi masyadong nagsalita. Munting dilag, walang kinabukasan ang pagsunod sa ganitong uri ng kawawa at palabiro na batang ito. Sa pagsunod sa akin, hindi lamang ang kayamanan at kaluwalhatian ang matatamasa mo, ang pag-abot sa tugatog ng Heavenly Emperor sa hinaharap ay hindi rin mahirap. Paano kung, isipin mo? Gaya ng sinabi ni Tenzin, inabot niya ang kanyang kamay para hawakan si Queenie sa harap ni Mateo at Heavenly Emperor Just Bright. Naging malamig ang tingin ni Queenie, kumikislap ang anyo, iniiwasan ang paghawak na ito. Walang pakialam si Tenzin at nakangiting sinabi, mahiyain si Little Beauty. Relax lang, mamahalin ka rin ni Big Brother sa hinaharap. Isang pag-agos ng intensyong pumatay ang bumukal mula sa katawan ni Queenie at sinabi niya sa malamig na boses, Mateo, gusto kong pumatay ng tao. Malamig na sabi ni Mateo, para saan ang pagpatay? Isang lalaking may semilya sa ulo ang dapat niyang kastahin. Ngumiti si Queenie ng matamis at sinabing, magandang ideya. Nag-usap ang 2 taong ito na parang walang ibang tao sa paligid, ngunit ang matandang lalaki sa tapat ay naging alerto. Isang malakas at walang kapantay na aura ang biglang lumabas, binalot ang 3 tao. Isang malamig na liwanag ang sumilay, ang espada ni Queenie ay hindi moari ang bilis. Gayunpaman, ang matandang lalaking nasa kabilang panig ay isang supreme powerhouse ng 8th Firmament Heavenly Emperor.
Paano niya mabibigyan ng pagkakataon si Queenie na bunutin ang kanyang espada? Huwag gumalaw. Gayunpaman, bago pa man siya kumilos, mahinahong ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig. Isang nakakatakot na alon ng batas ng langit na daw ang biglang bumaba, na pumihil sa matanda. Bilang isang powerhouse ng 8th Firmament Heavenly Emperor, hindi siya napigilan ni Mateo ng matagal. Sandali lang iyon. Pero sapat na ang sandaling ito. Isang nakakagulat na sigaw ang umalangaw-ngaw sa mga ulap, napahawak si Tenzin sa ibabang bahagi ng kanyang katawan sa sakit. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng matandang lalaki, at sinabi niya ng may galit na ungol, ang lakas ng loob ninyong pilayin ang batang Panginoon. Pipilitin kayong magbayad ng buhay ng emperador na ito. Pagkatapos magsalita, isang nakakatakot na aura ang muling sumiklab. Sumugod ang matandang lalaki kay Mateo. Ngunit sa oras na ito, isang figure ang sumingit sa gitna ng magkabilang panig, nakaharang sa daanan ng matanda. Ang dumating ay isang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na roba, ang kanyang aura ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa matandang lalaki. Tumingin siya sa matandang lalaki at sinabi sa malamig na boses, ang mga umaatake sa loob ng Cloudheart Mountain Range, ay pumapatay ng walang awa. Bago pa man makapagsalita ang matanda, narinig na nila ang malakatay bayboy na boses ni Tenzin. Sabi niya, sila ang unang kumilos. The Whist Brother Asher Feather, ako ang nakababatang kapatid ni Junifer. Ikaw. Kailangan mong itaguyod ang hustisya para sa akin. Habang nagsasalita siya, bumubuhos ng malakas ang malamig na pawis. Malinaw na ramdam niya ang matinding sakit. Lumingon si Heavenly Emperor Asher Feather kay Mateo at sinabi sa malamig na boses, bawal kumilos sa Cloudheart Mountain Range, hindi ka ba tinuruan ng mga nakatatanda sa pamilya mo bago ka pumunta rito? Sumulyap si Mateo sa kanya at bahagyang ngumiti, sa talino mo, hindi mo ba masabi kung ano ang nangyayari? Sa pagtatanong mo sa akin ng ganito, iniisip mo ba na madali akong apihin? Si Heavenly Emperor Asher Feather ay ipinadala upang magpatrolya sa mga bundok. Siya ay likas na isang mahusay na tao sa pakikitungo sa mga tao. Lumapit siya at tiningnan ito, at agad niyang naintindihan ang nangyayari. Nabanggit lang ni Tenzin ang pamilya niya, at iyon ay sarili niyang mga kababayan. Natural lang na kinailangan niyang pumanig kay Tenzin. Pero hindi niya kailanman inakalang ibinunyag ni Mateo ang katotohanan sa isang komento lang. Malinaw na napakabata pa ng batang ito. Bakit naman siya magkakaroon ng ganoon kametikuloso na pag-iisip? Kahit gaano pa katalino ang dila mo, totoo ang pag-atake mo. Hindi kayang harapin ng emperador na ito. Binibigyan ka ng pagkakataon ng emperador na ito. Pigain mo ang sarili mong banal na dagat, at may iligtas kita sa kamatayan. Nakatayo si Heavenly Emperor Asher Feather habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran habang malamig niyang sinasabi. Kilala niya ang karamihan sa mga eksperto sa alchemy ng iba't ibang pangunahing pamilya ng Heavenspan World. Pero kahit si Mateo man o si Heavenly Emperor Just Bright, pareho silang mukhang hindi pamilyar sa kanya. Kaya napagpasyahan niyang si Mateo ay isa lamang henyo ng isang maliit na paksayon, iyon lang. Kayang-kaya ng kanyang Cloudheart Realm na manakit. Talagang kahanga-hanga ang mga tao sa Cloudheart Realm. Kung ipagmamalaki mo lang ang kapangyarihan mo sa harap ko, natatakot ako na baka hindi mo na maalis ang kalat. Maya-maya, malamang luluhod ka na sa harap ko at hihingi ng tawad, malamig na sabi ni Mateo nang may malamig na ngisi. Kiniliti si Heavenly Emperor Asher Feather nang marinig niya ito at tumawa ng may pag-aalinlangan, at sinabing, maangas na bata, malamang ngayon lang nakakita ng mundo, di ba? Sa mga tao ng Cloudheart Realm lang talaga humihingi ng tawad ang mga tao ng Cloudheart Realm, hinding-hindi hihingi ng tawad ang mga tagalabas. Gusto rin ba ng mga katulad mo na humingi ng tawad sa emperador na ito? Ngayon, bibigyan ka ng emperador na ito ng 3 beses, kung hindi ka kikilos, gagawin ito ng emperador na ito. 3, 2, 1, 2,288. Mukhang kailangan pa rin itong gawin ng emperador na ito. Nang makitang walang ginawang aksyon si Mateo, mahinahong itinuro ni Heavenly Emperor Asher Feather ang isang daliri at malapit ng Poxane si Mateo.
Ngunit sa oras na ito, isang figure ang biglang hamarang sa harap ni Mateo at casual na ikinumpas ang kanyang kamay, na pumatay sa ataking ito. Nang makita ang pagdating, nanikip ang mga mata ni Heavenly Emperor Asher Feather, at yumuko siyang nagsabi, Lord Jinzi. Hindi siya pinansin ni Jinzi. Humarap siya at yumuko kay Mateo, sabay sabing, ang disipulo ng ninuno ng medisina, si Jinzi, ay bumabati kay pangalawang sage. Pagkarinig sa pangalang second sage, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Heavenly Emperor Asher Feather. Sino ba naman sa mundo ang hindi makakakilala sa kanya? Ang baguhang ito ng mundo ng alchemy, ang Heavenly Emperor Asher Feather ay matagal nang naririnig ang kanyang pangalan na parang isang kulog na tumatagos sa tainga. Pero hindi pa niya nakikita si Mateo noon. Isang lamig ang dumampi sa likod ni Heavenly Emperor Asher Feather. Noon niya lang nalaman na siya pala ang nagdulot ng malaking gulo. Ang kaguluhan sa gilid na ito ay lumakas ng husto at nakaakit na ng maraming makapangyarihang tao upang huminto at manood. Nang marinig ang mga salita ni Jinzi, lahat ay tumingin kay Mateo, labis na nagulat. Siya ang maalamat na pangalawang sage. Hindi ko talaga masabi. Napakabata pa niya at sa totoo lang ay kahanga-hanga na siya. Nabalitaan kung kaya ng tapatan ng lakas ng alchemy ni Second Sage ang mga peak 8-star alchemy gods, iniisip ko kung totoo ba ito o peke. Sok. Sumobra na si Lord Asher Feather ngayon lang. Malamang hindi na maaayos ang bagay na ito. Ang pangalan ni Second Sage ay matagal nang umaalingaw-ngaw na parang dagandong ng kulog sa mundo ng alchemy. Mabibilang lang talaga gamit ang mga daliri ang mga taong nakakita na kay Mateo noon. Malamig na sabi ni Mateo, Kuho, ang paraan ng pagtanggap ng iyong Cloudheart Realm, maituturing na naranasan na ito ni Crosswell. Bahagyang kumurap si Jinzi at sinabi niya sa seryosong boses, Asher Feather, bakit hindi ka lumapit at humingi ng tawad kay Lord Second Sage? Napahigpit na lamang ng Heavenly Emperor Asher Feather ang kanyang anit at lumapit. Yumuko kay Mateo at sinabi, hindi alam ni Asher Feather na dumating na ang Second Sage, kaya't nagalit ito kay Second Sage. Patawarin mo po ang aking pagkakasala. Ngumiti si Mateo nang may bahagyang pagngiti, kapatid na Asher Feather, ano ang sinabi mo kanina lang? Hindi ito narinig ng malinaw ni Crosswell. Maaari mo bang ulitin? Ang ekspresyon ng Heavenly Emperor Asher Feather ay napakapangit, ang babala ni Mateo ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga. Ngayon lang, wala pa rin siyang nararamdaman. Pero ngayon, parang nag-iinit ang mukha niya, parang sinampal siya ng 2 beses. Siyempre, ang 2 sampal na ito ay siya mismo ang gumawa. Masyado siyang pumorma kanina. Pagkatapos niyang sabihin na ang mga tao ng Cloudheart Realm ay hindi kailanman hihingin ng tawad sa mga tagalabas, sa isang iglap, sinampal niya ang sarili niyang mukha. May mga mata si Asher Feather ngunit hindi niya nakilala ang bundok tay. Umaasa ako na mapapakalma ng pangalawang sage ang iyong galit. Walang magawa si Asher Feather at tanging isang beses na lang humingi ng tawad ang nagawa niya. Malamig na sabi ni Mateo, kung hindi mo patas na haharapin ang mga bagay-bagay at ipapakita ang iyong kapangyarihan, kalimutan mo na lang. Pero ngayon lang, may balak kang patayin itong si Crosswell. Hindi mo iisipin na mawawala ito sa ganoong kagaan at kawalang siglang pangungusap, di ba? Nagbago ang ekspresyon ni Asher Feather, at sinabi niya sa isang seryosong boses, Lord Second Sage, ang emperador na ito ay kahit papaano ay emperador din ng langit sa ika-9 na langit ng langit. Hindi mo kailangang maging mapilit, di ba? Huwag kang maging masyadong malupit para magkaayos tayo sa hiharap. Natural lamang na taglay ng isang 9th Firmament Heavenly Emperor ang pagmamalaki ng isang 9th Firmament Heavenly Emperor. Ang ganitong antas ng isang makapangyarihang nilalang ay nakatayo na sa tuktok ng Heavenspan World. Ang mga powerhouse ng Deva Realm ay halos na natiling nakahiwalay, bihirang-bihira ang sinuman na magpakita ng kanilang mukha. At ang 9th Firmament Heavenly Emperors ay masasabing mga nilalang na namumuno sa isang rehiyon ng mundo. Alam ni Heavenly Emperor Asher Feather na pambihira ang katayuan ni Mateo, ngunit isa lamang siyang maliit na tao na kakapasok lang sa Heavenly Emperor. Ang paghingi niya ng tawad kay Mateo ay sapat na ang pagmumukha niya, ngunit hindi pa rin siya kontento.
Hindi siya pinansin ni Mateo, bagkus ay tumingin siya kay Jinzy at nakangiting sinabi, Kuya Jinzy, ano ang masasabi mo? Pangit din ang ekspresyon ni Jinzy. Hindi niya inaasahan na hindi pa nakapasok si Mateo sa Cloudheart Realm at magkabilang panig ay nag-aaway na ng husto. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung bakit ganoon kataas ang pagtingin ni Master kay Mateo. Pero nagbigay ng mga tagubilin ang Panginoon para siguraduhin niyang mapakalma niya ng maayos si Mateo. Sa kabaligtaran, ang mukha ni Heavenly Emperor Asher Feather ay walang anuman. Asher Feather, lumuhod ka. Biglang sabi ni Jinzy sa seryosong boses. Labis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Asher Feather at sinabi niya, Lord Jinzy. Lumuhod. Humingi ng tawad. Ang tono ng boses ni Jinzy ay naging napakatigas. Baka sa mukha ni Heavenly Emperor Asher Feather ang pag-aatubili. Matinding pagtingin kay Mateo, gusto niya itong patayin. Pero, sa ilalim ng malakas na presyon ni Jinzy, tanging pagnguya at pagluhod lamang ang nagawa niya. Kasunod ng pagluhod ni Heavenly Emperor Asher Feather sa ere, sunod-sunod na bulalas ang narinig mula sa mga gilid. Isang ikasyam na emperador ng langit na nasa ikasyam na langit ang talagang lumuhad patungo sa isang tao. Ang antas ng pag-iral na ito ay palaging mataas at makapangyarihan sa kanilang mga mata, katulad ng mga Diyos. Pero ngayon, isang maladyos na pag-iral sa kanilang mga mata ang talagang lumuhad. Kung lumuhad si Heavenly Emperor Asher Feather sa isang Dave Realm, hindi rin sila magugulat. Pero, ang target ng kanyang pagluhod ay isang maliit na lalaki na kakapasok lang sa Heavenly Emperor. Kahit pa si Mateo ang pangalawang sage. Masyado pa siyang bata kung tutuusin. Hindi lahat ay may antas ng paghatol na kapantay ng Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest, na kayang makilala ang pambihirang kakayahan ni Mateo. Sa puso ng karamihan, si Mateo ay isa lamang henyo. Iyon lang. Ang isang henyo at isang makapangyarihang tao ay dalawang magkaibang konsepto. Isang makapangyarihang nilalang, isang Leviathan na tunay na namumuno sa isang rehiyon. Ang bawat galaw at kilos niya ay maaaring makaapekto sa direksyon ng Heavenspan World. Samantalang ang isang henyo ay mayroon lamang potensyal na maging isang makapangyarihang tao. Bago lumaki, ang mga henyo ay mga henyo lamang din. Pero ang taong iyon ay talagang pinilit ang isang Ninth Firmament Heavenly Emperor na lumuhad at humingi ng tawad. Tumingin si Mateo kay Heavenly Emperor Asher Feather at malamig na sinabi, mukhang hindi kumbinsido si Brother Asher Feather. Tinitigan ni Asher Feather si Mateo at malamig na sinabi, ang usapin ngayon, na itala na ito ni Asher Feather. Ngumiti si Mateo at sinabing, naguguluhan ka ba? Hindi mahalaga, maiintindihan mo rin naman agad. Pagkatapos magsalita, humarap si Mateo kay Jinzy at nagtanong, Kuya Jinzy, paano ko haharapin ang dalawang iyon? Doon, matagal nang takot na takot si Tenzin, at nakalimutan na niya ang sakit na nararamdaman niya. Sino ba ang ipinupuster niya sa harap kanina lang? Pangalawang sage. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Junifer ay tunay ngang kahanga-hanga, ngunit isa lamang siyang apo tulugan ng Medicine Ancestor. Samantalang ang second sage ay isang nilalang nakapantay ng Sacred Ancestor High Priest. Kahit ang amo ng kuya niya ay isang junior din sa harap ni Mateo. Sinabi niya talaga kay Queenie ngayon lang na wala ng kinabukasan sa pagsunod sa batang ito. Sumulyap si Jinzy kay Tenzin at malamig na sinabi, putulin mo ang dalawang kamay at parusahan mo siya sa pamamagitan ng pagkulong pabalik sa angkan sa loob ng 5,000 taon. Iniisip mo kung kontento pa rin ba si Second Sage sa parusang ito? Tumango si Mateo at sinabing, pwede. Swoosh! Isang malamig na liwanag ang sumilay, at naputol ang dalawang kamay ni Tenzin sa palso. Ang mga kamay ko. Malungkot na sigaw ni Tenzin. Sa pagkilos ni Jinzy, ang mga sugat ay may taglay na kapangyarihang pinagmulan. Ang pagnanais na muling patubuin ang isang pares ng mga kamay ay marahil hindi ganoon kadali. Ang pagkawala ng dalawang kamay ng isang alchemist ay katumbas na rin ng pagputol sa lahat ng kanyang kinabukasan. Hindi masasabing hindi mabigat ang parusang ito. Ibalik ninyo siya at ikulong ng 5,000 taon. Kung mayroon mang hindi kumbinsido sa pamilyang Leng, sabihin ninyong ito ang aking hatol. Tiningnan ni Jinzy ang matanda at malamig na sinabi.
Sa antas ng kanyang katayuan at lakas, ang isang salita ay katumbas ng 1,000 piraso ng ginto. Sinabi niya na kung ikulong siya ng 5,000 taon, tiyak na hindi siya papayagang palabasin ng pamilya Leng sa edad na 4,999. Malakas ang ninuno ng pamilya Leng, ngunit sa harap ng medicine ancestor, wala siyang kwenta. Bukod pa rito, ayon sa mga alamat, ang ninuno ng pamilya Leng ay orihinal na isang nominal na disipulo ng ninunong medisina. Tungkol sa mga sinabi ni Jinzi, talagang hindi maglalakas loob ang pamilya Leng na sumuway. Labis na naguluhan ang lahat nang makita nila ang eksenang ito. Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon na lang kagalang-galang si Lord Jinzi kay Second Sage. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. Ngunit sa huli, inilayo pa rin niya si Tenzin na umiiyak sa sakit at umalis. 2,289. Panginoon Jinzi, hindi ako kumbinsido. Isang mataas na 9th firmament heavenspan world ang talagang lumuhad at humingi ng tawad sa isang batang basa pa rin ang tenga. Pagkatapos ng araw na ito, ako, ang heavenspan world Asher Feather, ay malamang na magiging katatawanan ng buong heavenspan world. Pinatahimik ng maayos si Mateo, hinanap ni Asher Feather si Jinzi at mariing ipinahayag ang kanyang galit. Ang ganitong uri ng malaking okasyon para sa Myriad Region Alchemy Conference, ay mahirap ding magkaroon nito minsan lang sa 1,000,000 taon. Hindi minurya ang mga makapangyarihang rehiyon na naroon noong panahong iyon. Hindi maaaring itago ang bagay na ito. Sa sandaling lumuhad si Asher Feather, ang bumagsak ay ang kanyang dignidad bilang isang 9th firmament heavenly emperor. Paano niya ito matiis? Sumulyap si Jinzi sa kanya at bumantong hininga, pasensya na. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga maintindihan. Pero utos ito ni Master. Wala akong ibang nagawa kundi gawin ito ng ganito. Nagbago ang mukha ni Asher Feather, at nalilitong sinabi niya, maaaring mataas ang posisyon ng priest temple sa paningin ng iba. Pero sa paningin ng ating Cloudheart Realm, ano ang halaga nila? Hindi ko maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ni Jinzi, natural lang na may sarili ring dahilan si Master sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kaya hindi natin responsibilidad na questionin ito. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo na hindi mo dapat siya nasaktan. Ano man ang mangyari, para mapahalagaan siya ng husto ng Sacred Ancestor High Priest, natural lang na mayroon siyang mga biyaya ng kaligtasan. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Asher Feather at nagngingit-ngit siya at sinabing, hindi ko kayang tanggapin ang hinaing na ito. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, tiyak na hindi ko siya palalayasin. Malamig na sabi ni Jinzi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang mga henyo ng alchemy na dumating sa Cloudheart Realm ngayon ay napakarami na parang balahibo ng baka. Sa kanila, maraming nilalang na hindi matatalo sa kanya. Mataas ang posisyon niya. Kaya natural lang na siya ang magiging target ng publiko, kailangan mo lang maghintay at manood ng magandang palabas. Nagliwanag ang mga mata ni Asher Feather. Agad na bumuti ng husto ang kanyang kalooban. Oo, paano kung si Second Sage? Sa pagkakataong ito, tinipon ng Myriad Region Alchemy Conference ang mga mahuhusay na henyo sa alchemy ng Heavenspan World. Ang ilan sa kanilang mga pinagmulan ay hindi mas malala pa kaysa sa Sacred Ancestor High Priest. Paano naging mga baguhan ang kanilang mga disipulo? Kung si Mateo ay disipulo ng sagradong ninuno na mataas na pari, kalimutan mo na lang iyon. Pero siya ay pangalawang sage. Ang mga henyong iyon ay isang henerasyong mas mababa kaysa kay Mateo nang walang dahilan. Paano nila natitiis ang ganitong uri ng insulto? Sumulyap si Jinzi sa kanya at sinabing, hindi ba't sinakta ni Mateo ang nakababatang kapatid ni Junifer? Dapat ay nag-aalab na siya sa galit ngayon. Hanapin mo siya. Ipaudyok sa kanya ang ilang henyong disipulo. Natural lang na may isang taong hahanap ng gulo kay Mateo. Hanggat hindi siya ginagalit ng ating mga kasama, naniniwala akong hindi dapat magsalita si Master. Nang marinig iyon ni Asher Feather, labis siyang natuwa at sinabing, bakit hindi ko naisip iyon? Si Lord Jinzi pa rin ang kahanga-hanga, ginaising ang nananaginip mula sa kanyang pagtulog sa isang salita. Kahit anong utot ng aso o pangalawang sage, tiyak na ipapakita ko sa kanya ang kanyang tunay na kulay.
Sa oras na ito, dumating si Mateo sa bundok ng balahibo ng Cloudheart Realm. Ito ang lugar kung saan nanunuluyan ang mataas na pari ng sagradong ninuno. Pangalawang sage. Magalang na yumuyuko si Moji. Ngayon, itinuring na ni Moji si Mateo bilang kanyang guro. Tumanggaw si Mateo at sinabing, pangunahan mo ang daan kung gayon. Pakiusap. Lumingon si Moji at pinangunahan ang daan, papasok sa isang malaking bulwagan. Walang tao sa bulwagan, wala man lang kahit isang bantay. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng simpleng damit, matatag at determinado ang mukha, ang nakaupo sa gitna ng bulwagan. Sa harap niya ay isang mesa para sa tsaa. Hindi kalayuan sa lalaking nasa katanghaliang gulang, 10 di mabilang na makapangyarihang nilalang ang nakatayo ng may paggalang, ang kanilang mga kilos ay lubos na magalang. Sa unang tingin pa lang sa lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, pakiramdam ni Mateo ay hindi siya maarak. Ang ganoong uri ng pakiramdam ay mas marangal pa kaysa sa mga estatwang Diyos na nakita niya sa banal na lahi. Hindi nagsalita ang lalaking nasa katanghaliang gulang, abala siya. Isang bola ng tubig ang kasalukuyang umaagos kasabay ng kanyang dalawang kamay. Sa loob ng bola ng tubig, malabo ang mga berdeng dahon na lumitaw. Ang mga galaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay taglay ang makapal at nagtatagal na alindog ng dakilang daw. Ang bolang tubig na nasa kanyang mga kamay ay unti-unting umunlad at naging isang mundo. Gamit ang pamamaraan ng pagpino ng tableta ng Great Daw upang pakuluan ang tubig at magtimpla ng tsaa, ang paraan ng Sacred Ancestor High Priest ay tunay na hindi kapanipaniwala. Biglang nanginig ang palad ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang bolang tubig na iyon ay dumaan sa kawalan at dumating sa harap ni Mateo. Nagulat si Mateo noong una, ngunit agad siyang tumugon at inabot ang kanyang kamay para sumenyas, sinalo ang lahat ng patak ng tubig nang hindi man lang tumagas. Ito ay isang gamot na hindi panay-perpekto, maaari itong gumuho anumang oras. Ngunit ang tungkulin ng medicinal pill na ito ay ilabas ang lahat ng mga nakapagpapagaling na epekto sa loob ng espiritual na tsaa. Sabi niya nagtitimpla raw ito ng tsaa, pero ang totoo, nagpipino raw ito ng isang tableta. Iyon nga lang, ang mga taong kayang magtimpla ng tsaa gamit ang pamamaraan ng alchemy, malamang ay kakaunti lang ang makikita sa mundong ito. Naunawaan ni Mateo na sinusubukan siya ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno. Hindi naging madali ang maging pangalawang sage. Mayroon man siyang kwalipikasyon o wala para pumasok sa bulwagang ito at umupo sa tapat ng Sacred Ancestor High Priest, kailangan pa rin itong ipagpaliban hanggang sa makapasa siya sa pagsusulit na ito. Kung hindi siya makapasa sa pagsusulit na ito, walang problema ang Sacred Ancestor High Priest na habulin siya. Isang natitirang alindog ng dakilang daw ang sumabog din sa katawan ni Mateo. Hawak ni Mateo ang bola gamit ang dalawang kamay, isang diagram ng Tai Chi ang lumitaw sa likuran ni Mateo. Nang makita ni Wing ang eksenang ito, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata, ang sulok ng kanyang bibig ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng isang ngiti. Kasabay nito, ang kanyang mga alagad ay nabalisa. Kahit ilang beses na nilang narinig ang pangalang ito sa kanilang pandinig, hindi nila alam kung ilang beses pa rin, ito pa rin ang unang beses na tunay nilang nakilala si Mateo. Sa kanilang mga puso, natural lamang na medyo hindi sila sang-ayon kay Mateo, ang sumisikat na bituin na ito. Kahit alam nilang hindi ordinaryong tao si Mateo. Likas na ito sa tao. Bago mo pa ito makita mismo, gaano man kalaki ang kwento, palaging may bakas ng pagdududa sa puso. Pero ngayon, naintindihan na nila sa wakas kung bakit pipiliin ng kanilang Panginoon si Mateo. Kung titingnan ng dakilang kapangyarihan ng Dao na nakapaloob sa diagram na ito ng Tai Chi, hindi talaga nila lubos na naunawaan ang kanilang kaharian. Ang kasalukuyang Mateo ay nagbigay sa kanila ng malalim at misteryong pakiramdam. Ang ganoong klase ng pakiramdam ay parang pagharap sa sarili nilang amo, kahit na ang dakilang Dao ni Mateo ay tila medyo wala pa ring pag-asa, malayo sa pagiging kasing lakas at matatag ng kanilang amo. Pero si Mateo nga ay nakarating na sa parehong dakilang Dao. Tungkol sa puntong ito, alam na alam nila sa kanilang mga puso. Ang mga kilos ni Mateo ay nagtataglay ng likas na kagandahan, na parang lumulutang na mga ulap at umaagos na tubig. Ito ay natural at makinis, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagpapasaya sa isip at pagpapaginhawa sa espiritu.
Bigla, habang ginagabayan ng kanyang mga daliri, ang espiritual na tsaa ay lumipad pabalik ng may malakas na pag-ugong. Bahagyang ngumiti si Wing at inabot ang kanyang kamay para saluhin ito ng walang kahirap-hirap. Nagpatuloy siya sa pagpino. Ang kanyang pagiging pino ay matatag at mahinahon na parang ang Heavenspan Mountain ay sumusupil sa harap, na ibang-iba sa estilo ni Mateo. Bigla siyang nanginig muli. Muling lumipad ang espiritual na tsaa. Nahuli ito ni Mateo, pinino muli, at ibinalik muli. Ang 2 taong ito, pabalik-balik, ay naglaban ng may labis na kasiyahan. Sa tabi, ang grupo ng mga disipulo ay matagal nang natigilan sa panunood. Kayang-kaya talaga ng lalaking ito na mahuli ang mundo ng tidaw na pinino ni Master. Masyadong nakakatakot. Karaniwan, paminsan-minsan ay nilalaro rin ni Wing ang larong ito kasama nila. Bilang mga disipulo, sinundan nila si Wing sa loob ng 10-10 milyong taon. Ngunit imposibleng magpatuloy. Tila simple lang ang pagpipinong ito, ngunit sa totoo lang, mas nagiging komplikado ang pag-iisip habang patalikod. Kadalasan, kapag nasalo nila ito sa likod, gumuguho ang buong mundo, kaya natatapon lahat ang tubig ng tsaa. Pero nakalaban ni Mateo ang Sacred Ancestor High Priest ng 12-dosenang rounds at hindi talaga siya napunta sa isang disbentaha. Kahit gaano pa ito pinino ng Sacred Ancestor High Priest, kayang suluhin ito ni Mateo, at ipagpatuloy ang pagpino, pagkatapos ay itapon pabalik. Hindi na pinansin ang ibang bagay, ang aksyon na ito ay nalampasan na ang lahat ng mga ito. Bigla, sa paggabay ng mga daliri ni Wing, pumasok ang espiritual na tsaa sa tiko nang hindi natapon kahit kaunti. Agad na sumalubong sa ilong ang bango, na bumalot sa buong bulwagan. Pagkatapos, ang buong bundok ng balahibo. Sa oras na ito, kahit sa ang sulok ng Feather Mountain, maamoy pa rin ang makapal na halimuyak ng tsaa. 2,270. Hahaha. Ang galing. Pumalakpak si Wing at tumawa ng malakas, tila tuwang-tuwa. Malinaw na labis siyang nasiyahan sa ipinakitang pagganap ni Mateo. Gumawa si Wing ng isang mapang-akit na senyales, sinenyasan si Mateo na umupo. Nangangahulugan ito na may kwalipikasyon si Mateo para makipagdebate sa kanya tungkol kay Dao. Ang titulong ikalawang sage ay naging totoo rin gayon din sa pangalan. Ang lakas ng Senior Sacred Ancestor ang nagpalawak ng pananaw ng Junior, umupo si Mateo sa tapat ni Wing at nakangiting sinabi. Simula nang pumasok sa Heavenspan World, halos palaging nagtatagumpay si Mateo sa alchemy. Ngayon lang siya nakatagpo ng kalaban noon. Pero sa pagkakataong ito, alam na ni Mateo na talagang makakaharap na niya ang kanyang kalaban. Ang Medicine Ancestor at ang Sacred Ancestor High Priest ang 2 dakilang tuktok ng alchemy daw, ang tuktok ng mundo. Ang pagnanais na malampasan sila ay lubhang mahirap. Kahit na naunawaan ni Mateo ang pinagmulan ng Great Dao, at nahawakan ang antas ng Dao Pill, mayroon pa ring malaking agwat kumpara sa kanila. Dahil sa ilang galaw kanina, lubos nang naramdaman ni Mateo ang kapangyarihan ng Sacred Ancestor High Priest. Para bang ang nasa harap niya ay isang bundok na hindi kayang akyatin. Siyempre, napakabata pa ni Mateo noon. Hindi alintana kung ito man ay ang Medicine Ancestor o Sacred Ancestor High Priest, ang oras na kanilang sinaliksik tungkol sa alchemy ay masyadong mahaba na. Pinuno ni Wing ng tsaa ang tasa ni Mateo at nakangiting sinabi, hindi nga ako nagkamali ng paghatol. Hindi mo ako binaygo. 2,000 taon pa lang ang nakalipas at ang lakas mo sa alchemy ay nakakatakot na, higit pa sa aking imahinasyon. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa totoo lang, simula pa lang noong una kong nabasa ang Astronaut, alam mo na magkakaroon ng ganitong araw, di ba? Sa alchemy, tiwala ang Junior na ito na wala akong mas mababa kaysa sa iba, kahit ikaw pa o ang Medicine Ancestor. Napakalakas ng tiwala ni Mateo sa landas ng alchemy. Ito ay ipinagpalit mula sa kanyang trilyong-trilyong pagtitimpi at 10-10 milyong tagumpay. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay malalim nang nakaukit sa kanyang mga buto, walang sino man ang makakapag-alis nito. Ngunit nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang mga mukha ng lahat ng mga disipulo. Ang ikatlong tao sa 11 disipulo ay nagsabi sa isang seryosong boses, walang hiya.
Kahit na ibigay sa iyo ng guro ang titulong pangalawang sage, bago ka pa makarating sa Deva Realm, wala ka pa ring kwalifikasyon para maging walang pigil sa harap ng guro. Tiningnan siya ni Mateo at nakangiting sinabi, hindi ito kawalang galang, ito ay isang bayaning nagpapahalaga sa isang bayani. Iginagalang ng Crosswell na ito ang lawak ng espiritu ng Senior Sacred Ancestor. Kaya ang pagtalo sa kanya ang pinakamalaking respeto para sa kanya. Ang kailangan niya ay hindi ang mga taong mapagmataas, kundi isang malakas na kalaban. Paano magiging karapat-dapat na maging kalaban niya ang isang taong magalang at mapagmataas? Malamig na ngumiti ang ikatlong disipulo at sinabing, katawa-tawa. Para sa iyo na makamit ang mga nagawa ngayon, hindi ba't dahil pa rin sadyang pag-aalaga sa iyo ng guro? Ngunit kapag lumalapit ka sa guro, wala kang kahit kaunting pasasalamat, nagpapakita lamang ng kawalan ng utang na loob sa kabaitan. Tumawa ng malakas si Mateo nang marinig iyon at sinabing, parang may mali kayong interpretasyon sa kahulugan ng pag-aalaga. Tama, hiniram ko nga ang kapangyarihan ng Senior Sacred Ancestor nitong mga nakaraang taon. Pero sa pag-aalaga, natatakot ako na ang Crosswell na ito ay hindi maihahambing sa 10,000 sa inyong lahat, hindi ba? Nang marinig iyon ng mga disipulo, bawat isa sa kanila ay naging lubhang pangit. Ang ipinahiwatig na kahulugan ng mga salitang ito ay masyado kayong mahina. Kayong lahat, ang mga disipulong ito, alin ang hindi personal na inalagaan ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno. Nasiyahan sila sa mga mapagkukunan ng templo ng pari, at kinain ang napakaraming mga ito. Ngunit hanggang ngayon, wala pa silang kwalifikasyon para umupo sa tapat ng kanilang Panginoon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Ito ang mga nagawa ninyo ngayon. Hindi ito dahil sa pag-asa sa pag-aalaga ng sinuman, kundi dahil sa sarili kong pagsisikap. Kung aasa ka sa pag-aayos ng ibang tao, hindi ka kailanman magiging tunay na makapangyarihan. Ganito kayo, at ganoon din ang mga disipulo ng Medicine Ancestor. Walang duda na ang pagtahak sa landas ng ibang tao ay mga shortcut, ngunit dahil hindi mo kayang tahakin ang sarili mong landas, maaari ka lamang tumayo roon magpakailanman. Pero maaari akong umupo rito. Bukod kay Moji, ang ekspresyon ng ibang mga disipulo ay biglang nagbago ng paisa-isa. Sobrang arrogant. Masyadong napakayabang. Ang lakas pa rin ng loob ng lalaking ito na maging mapangaha sa harap ng kanilang amo. Sinabi ng pangalawang disipulo sa isang seryosong boses, Guro, ang batang ito ay masyadong mapagmataas. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong respeto sa iyo. Sa hinaharap, kapag nakamit niya ang kataas-taasang kapangyarihan, tiyak na siya ang magiging mortal na kapahamakan ng ating templo ng pari. Hindi nagsalita ang Sacred Ancestor High Priest sa buong pangyayari. Tahimik lang siyang uminom ng tsaa, hinayaan si Mateo at ang kanyang mga disipulo na mag-espada gamit ang kanilang mga salita. Ibinaba niya ang tasa at malakas na tumawa, hahaha. Mali kayong lahat. Hindi lang si Mateo ang magiging kaaway natin, kundi siya rin ang magiging pinakamalakas nating kakampi. O dapat ko bang sabihin, siya ang magiging pangalawang sage ng Priest Temple magpakailanman. Naguluhan ang pangalawang disipulo habang sinasabi niya, Guro, imposible ito. Napakayabang ng taong ito, hindi ko alam kung ilan ang nakita ng disipulong ito noon. Paano natin magiging kakampi ang ganitong uri ng tao? Sumulyap sa kanya ang sagradong Ancestor High Priest at sinabing, ang sinabi ni Mateo, bawat salita ay isang hiyas. Hindi lang ninyo maintindihan, iyon lang. Hindi ba ninyo natuklasan na nitong mga nakaraang araw, malaki ang ipinagbago ng numero 7? Nagulat ang lahat ng mga disipulo, isa-isang tumingin kay Moji. Kung hindi sinabi ng Sacred Ancestor High Priest, hindi talaga nila ito mapapansin. Sa sinabi niya, napansin nilang totoo nga iyon. Sa mga nakalipas na taon, hindi pa kasama ang malaking pagbuti ng lakas ni Moji, ang buong ugali at aura ng kanyang pagkatao ay malaki rin ang ipinagbago. Maaari kayang ang mga pagbabagong ito ay dahil lahat kay Mateo. Ang pagkabiglang ito ay hindi naman gaanong mahalaga. Ngumiti ang sagradong Ancestor High Priest at sinabing, hindi lang si Mateo ay hindi nagwawalang galang sa akin, kundi talagang magalang din siya sa akin. Hindi ko siya pinili dahil gusto kong maging masunurin siya sa harap ko, kundi dahil gusto kong maging isang tunay na makapangyarihang tao siya. Gusto kong tulungan niya akong basagin ang mga gapos.
Wala siyang utang sa akin. Para makamit niya ang mga tagumpay ngayon, iyon ay sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang makapangyarihang determinasyon at lakas. Mula ng sandaling iyon na umupo siya sa tapat ko, ang aming paghaharap ay itinuturing na opisyal na nagsimula. Bawat galaw, bawat salita, kahit na kilos, ay pawang kompetisyon sa pagitan namin. Dahil isa itong kompetisyon, hindi maaaring matalo ang isang tao sa aura. Kung siya ay magalang at magalang sa harap ko, hindi na kailangang makipagkompetensya. Natalo na siya. Tama ang sinabi ni Mateo. Maaari siyang umupo sa tapat ko ng mahinahon, pero kayo. Sino sa inyo ang maaaring umupo sa harap ko at magmuni-muni ng may kahinahunan, uminom ng tsaa ng mahinahon, at makipagdebate tungkol sa Tao? Nahihiyang tumingin ang grupo ng mga disipulo sa kanilang mga mukha. Tama ang sinabi ng kanilang Panginoon. Wala ni isa sa kanila ang nakagawa nito nang paupoin sila sa tapat niya at uminom ng tsaa ng walang pakialam at mahinahon. Kahit ang pinakamatandang disipulo, ang high priest na si Green Nether, na pinakamatagal na sumunod sa kanilang Panginoon, ay hindi rin ito magawa. Ngumiti ang Sacred Ancestor High Priest at sinabing, ito ang unang aral na itinuro sa inyo ng Second Sage. Pag-isipan ninyo ng mabuti. Ang kanyang pagpapakita ay maaaring maging isang mahalagang punto sa inyong buhay. Biglang nanginig ang puso ng lahat. Hindi nakakapagtaka na isinama silang lahat ng kanilang Panginoon. Noong una, inakala pa nga nila na ito ang magdadala sa kanila sa Myriad Region Alchemy Conference. Ngayon lang nila bigla na pagtanto ang katotohanan. Lumalabas na para pala ito kay Mateo. Mabuti ang intensyon ng kanilang Panginoon. Nagsali ng tsaa ang Sacred Ancestor High Priest para kay Mateo at nakangiting sinabi, "Huho, natural lang na alam kung mayroon kang ganitong potensyal at lakas. Pero, hindi rin ako matatalo." Ngumiti si Mateo at sinabing, napakahalaga ng pagkatalo at pagkapanalo, pero hindi rin ito mahalaga. Ang pagkatalo, kailangan nating tingnan kung sulit ang pagkatalo o hindi. Sumulyap ng makahulugan ng Sacred Ancestor High Priest kay Mateo at bumaantong hininga habang sinasabing, mas malakas ka sa akin. Ang lohikang ito, naintindihan ko lang ito pagkatapos ng napakatagal na panahon. Pero mukhang handa ka na. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi pa huli ang lahat para makaintindi ngayon. Ang malalakas ay palaging magiging mas matapang sa harap ng mga balakid. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.